Nagtatayo ng bahay ang kapitbahay. Wala silang iniwang daanan. Magalang ko siyang pinaalalahanan. Sinabing mag-iwan ng daanan. Pero ang sabi niya, Wala kang pakialam. Lupa ko to. Gusto ko. Gagawin ko. Huwag mo nang alalahanin. Tama, nakikialam ka sa mga bagay na di mo malakang kinalaman. ikaw. Pero noong ako naman ang magtatayo, pinilit nila akong mag-iwan ng 3 metrong daanan. Kung hindi, hindi ako papayagang magtayo. Marco Reyes, gusto mong magtayo ng bahay? Wala akong pakialam. Pero ang kalsadang ito dapat galing sa iyong lupang tirahan, setback ng 3 metro. Kung hindi, kalimutan mo na ang pagtatayo. Damn it. Hindi ko rin iyon tinanggap, kaya naghukay na lang ako ng palaisdaan. Ang pamilya ko at ang pamilya Cruz ay magkapit-bahay sa loob ng 3 henerasyon. Noong unang hinati ang mga lupang tirahan, walang daanan sa pagitan ng 2 lote. Ang aking lolo ang kusang. Ang aking lolo ang kusang nakipag-usap sa lolo ni Luis Cruz. Cruz, ha? Magkatabi ang mga lupang tirahan natin, di ba? Kailangan nating mag-iwan ng daanan sa pagitan para sa kaginhawahan, di ba? Ano kaya kung ganito? Kapag pareho nang nagtayo ng bagong bahay ang ating pamilya, bawat isa ay magbibigay ng 2 metro. Mag-iwan ng 4 na metrong daanan. Oo. Kunwari na lang. Pero pagkatapos nilang matapos ang bahay, ang daanan ay 3 metro na lang ang lapad. Ang pamilya niya ay nagbigay lang ng 1 metro. Hoy, Cruz, hindi ba tayo nagkasundo? Bawat isa ay magbibigay ng 2 metro. Bakit isa lang ang ibinigay mo? Kailan ako pumayag sa ganoon? Mayroon ka bang nakasulat? Mayroon ka bang saksi? Ikaw, Kung wala ka, tumigil ka na sa pagsayang ng iyong hininga. Nestor, ikaw. Ang daya mo. Hintayin mo lang. Aalamin ko ito hanggang sa huli. Ang aking lolo ay pumunta sa buong baryo, sa bayan, pati na sa himpilan ng pulis. Napagod ang kanyang mga binti, pero walang silbi. Dahil ang ginawa nila ay immoral lang. Hindi ito labag sa batas, kaya walang magagawa ang sinuman. Ang pagkapahiyang ito ay bumigat sa aking pamilya, sa loob ng 30 mahabang taon. 1 taon na ang nakalipas, si Luis Cruz ay ikakasal na. Ang kanyang ama, si Daniel Cruz, upang magtayo sa kanya ng bahay, pinalawak ang pundasyon sa labas ng 1 pang metro. Ang orihinal na 3 metrong daanan ngayon ay 2 metro na lang. At ang 2 metrong iyon ay galing lahat sa lupang tirahan ng aking pamilya. Kapag naitayo na ang bahay na ito, makukuha natin ang ating Luis ng isang napakagandang asawa. Mang Daniel, sa pagkakataong ito na nagtatayo kayo, nakalimutan ba ninyong mag-iwan ng daanan? wala bang daan? Malapad naman ito. Hindi ba sapat iyon sa iyo? Iyan ang lupang tirahan ng pamilya ko. Ang hangganan ng ari-arian mo ay diretso sa gilid ng akin. Makinig ka, matanda. Ang lupa sa aming ari-arian pwede naming gawin ang gusto namin dito. Wala kaming kinuhang kahit 1 pulgada sa iyo. Eksakto. Pakikialam. Nakikisawsaw sa hindi mo dapat. Nakakadiri. Kaya ang sinasabi mo ay, sa bagong bahay na ginagawa mo, wala kang iiwan na daan? Lahat ng daan ay dadaan sa aking ari-arian? Bakit ka kumikilos na parang duwag? Mga kapwa taga-baryo tayo dito. Bakit ginagawa mong malaking bagay? Nandito naman ang daan. Naglalakad tayo dito. Hindi naman ito mawawala. Daan ito ng pamilya ko. Bakit ko kayo papayagan gamitin ito? Maghapon ba tayong ganito? Kapag nagtayo kami ng bahay, kung mag-iiwan man kami ng daan ng negosyo namin iyon. Wala kang pakialam. Kung ang pamilya mo ay mag-iiwan ng daan para sa bahay ninyo, ay wala talagang kinalaman sa akin. Ngunit itong huling 2 metro ng daan ay nasa lupang tirahan ko. Gusto ninyo itong gamitin? Hindi pwede. Hindi sa iyo ang desisyon kung magagamit namin itong daanan. Malinaw ang batas. Kung ito ang tanging daanan para sa kapitbahayan, walang sino man ang maaaring ilegal na sakupin ito. Daniel Cruz, huwag mo kaming itulak sa sukdulan. Ricardo Reyes, ingat sa iyong sasabihin. Kailan pa kita inapi? Noon, ang iyong ama ay walang konsensya. Napagkasunduan na bawat isa ay mag-iiwan ng 2 metrong daanan. Anong nangyari? Ang pamilya mo ay nag-iwan lang ng 1 metro. Ang daang ito ay pinapagamit sa pamilya mo ng 30 taon ng libre. At ngayon, mas wala kang hiya kaysa sa iyong ama. Hindi ka mag-iiwan ng anumang daanan. Itong 2 metrong lapad na daanan ay pag-aari ng pamilya ko. Gusto mong maglakad dito? Hindi mangyayari? Hey, eto na naman. Nagtatalo sila. Sa pagkakataong ito, si Daniel Cruz ay hindi nag-iwan ng anumang daanan. Ano? Ang kanyang ama ay hindi kayang harapin ang pamilya Cruz noon. Ano ang gagawin ng maliit na henyo na iyon ngayon? Ricardo Reyes, ingat sa bibig mo. Ang aking ama ay hindi sumang-ayon sa iyo na mag-iwan ng 2 metrong daanan. Tandaan mo, noong pumunta ang tatay mo sa baryo at pati sa bayan para magsampa ng reklamo, ano ang sinabi nila? Kayo. Ilalatag ko lahat dito ngayon. Kung ang pamilya mo ay hindi aalis sa daang ito, kalimutan mo na ang pagtawid sa lupang tirahan ko. Bukas, kukuha ako ng mga ladrilyo at haharangin ito. Daan ito ng pamilya ko. Gusto ninyo itong gamitin? Hindi pwede. Kung hindi ka takot makulong, sige, itayo mo ang pader na iyan.
Ang bunsong anak ko, si Carlos, ay nag-aaral ng batas. Tinanong ko na siya tungkol dito. Ang karapatan mo lang sa lupang tirahan na iyan ay karapatan sa paggamit. Wala kang karapatan sa pagmamayari. Ang daang ito ang tanging daanan para sa parehong pamilya natin. Wala kang karapatang pagbawalan akong gamitin ito. Wala akong pakialam sa batas mo o kung ano. Ako. Hoy! Kung maglakas loob kang pumasok sa aking ari-arian, lalabanan kita hanggang kamatayan. Mahal, kumalma ka. Ang manakit ng tao ay labag sa batas. Tama siya, Reyes. Nakatira tayo sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas ngayon. Kung sino ang unang sumuntok, siya ang responsable. Mapupunta sila sa kulungan. Sa buong buhay ko, inapi-api ako. Kung kailangan, isasama ko kayong lahat. Sabay tayong mamamatay. Anong panahon ba ito sa tingin mo? Sino ba ang nag-aaway gamit ang kamao ngayon? Tungkol sa daang ito. Kukunin ko ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ikaw na maliit na henyo. Dudurugin ko ang mukha mo. Tay? Huwag mo akong pigilan. Tay, dudurugin ko siya! Tay, huwag kang magalit, Tay. Nandito na ako. Babawiin ko ang daan natin. Marco Reyes, bakit ka nagpapanggap na mapagkunwari? Walang pera? Walang koneksyon? Ano ang meron ka para labanan kami? Meron siyang punto. Ang mga Reyes ay hindi katapat ng mga Cruz. Si Luis Cruz ay may partnership sa labas. Naghahakot ng mga labi ng konstruksyon. Sa isang taon, kumikita siya ng halos $100,000. Sobra-sobra ang pera niya. At mayroon din ang bunso ng pamilya Cruz. Maganda ang takbo ng buhay niya ngayon. Nag-aaral siya ng abogasya. Magiging isang malaking abogado. Ang anak ng pamilya Reyes ay arkitektura lang ang kurso. Paano niya haharapin ang isang abogado? Siya, dahil inaabuso mo ang pasensya ko, huwag mo akong sisihin kung tatawag ako ng tagapagpatupad ng batas at ng komite ng baryo para pumunta rito. Makinig, ganito ang sitwasyon. Una, hindi sila lumalabag sa anumang batas. Pangalawa, hindi sila lumalabag sa anumang regulasyon. Sa pinakamabuti, hindi etikal. Sinubukan na ng aking kasamahan ng pamamagitan. Pero sila ay hindi pumapayag. Ito ay isang sibil na pagtatalo. Wala tayong magagawa. Unong barangay. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Kung kumuha man sila kahit 1 sentimetro ng iyong lupain, mapapabalik ko agad sa kanila. Kayo ay naging magkapitbahay sa loob ng mga dekada. Sa mga bagay na ganito, kailangan mong magbigay ng kaunti, pag-usapan. Kailangan yung ayusin ito. Kaya, ikaw na walang kwenta. Ang aming pamilya ay sumusunod sa batas ng mahigpit. Kahit na hindi namin kayo iniwan ng daanan, hindi namin ginalaw ang inyong lupang tirahan, at tiyak na hindi kami kumuha ng anumang pampublikong lupa. Maaari mong tawagin ang Diyos mismo dito, at hindi niya tayo magagalaw. Ngayon, bumalik na kayo sa trabaho. At tandaan, kapag itinayo mo ang iyong bahay, huwag kang maglakas loob na lumagpas sa linyang iyon. Kung hindi, ikaw ang lalabag sa batas. Sige. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Ang pamilya Reyes ay tapos na. 3 henerasyon, bawat isa ay mas kaawa-awa kaysa sa nauna. Isang buong pamilya ng mga munting henyo. Wala nang makikita dito. Maaari nang umuwi at maglaro ng mahjong. Tapos na ang proseso, gaya ng inaasahan ko. Walang resulta, at ito ay eksaktong resulta na aking nilalayon. Sa pagkakataong ito, paiiyakin kita hanggang sa wala ka nang mapuntahan. Dapat kang bumalik sa trabaho. Tungkol dito, ako na ang bahala. Tatay, magpahinga ka lang. Ipinangako kong makukuha ko ito para sa iyo. At gagawin ko. Baka, ang ating anak ay may totoong plano. Ano ang gagawin niya? Bukas, kukuha ako ng mga laryo at ilalagay ang bakod sa ating lupain. Ayaw kong maniwala na kaya nilang gawin iyon. Tatay, kailangan nating sumunod sa mga patakaran ngayon. Sa ngayon, ang mga Cruz ay hindi lumalabag sa anumang batas. Alam nila ang mga ito ng lubos. Kung pipigilan mo ang daang iyon sa pamamagitan ng puwersa, wala kang makakamit, mapapasubo ka lang sa gulo. Mahal, makinig ka kay Marco. Si Marco ay bata pa na may magandang pag-iisip. Hindi ka niya bibiguin. Tatay, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa 2 metrong daan na iyon. Ito ay para sa aking lolo, para sa iyo, para sa ating pamilya, upang mabawi ang lahat ng dignidad na nawala natin sa nakaraang 30 taon. Noong pumanaw ang aking lolo, paulit-ulit pa rin niyang binabanggit ang daang iyon. Ang daan. Ang pamilya Cruz na iyon. Ang ating pamilya. Tatay? Tatay, Tatay, para harapin ang mga Cruz, kailangan mong hampasin sila ng malakas, patumbahin sila ng tuluyan. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong makahinga. Magtiwala ka sa akin dito, okay?
Kinabukasan, ang konstruksyon sa maliit na gusali ni Luis Cruz ay nagsimula ng puspusan. Maraming espasyo sa paligid, pero inipon nila ang mga materyales mismo sa ating lupang tirahan. Nagtayo pa sila ng mga kasangkapan sa gitna mismo ng kalsada. Ang ingay ay nagpatuloy mula umaga hanggang gabi, hanggang sa araw na natapos ang bahay. Ngayon, ang bagong bahay ng ating pamilya Cruz ay sa wakas tapos na. Kumain, uminom, at magsaya kayo. Binabati kita, ang bagong bahay ninyo ay sa wakas. Tapos na. Ang pader na ito sa looban ay ibang klase. Hindi lang ito kahanga-hanga, napakalaki. Uy, nasaan si Ricardo? Sa ganitong mahalagang araw, bakit wala siya rito kasalo natin? Tama ka. 10 taon na kaming magkapitbahay. Noong nagsimula kaming magtayo, hindi man lang siya tumulong kahit kaunti. Ngayong tapos na, hindi pa rin siya pumupunta. Sa tingin ko, lalo siyang nagiging walang alam habang tumatanda. Si Mang Ricardo ay nagbigay ng kanyang lupa para sa kapakanan ng aming pamilya. Tiyak na nasasaktan siya dahil doon. Maiintindihan naman, talaga. Ha ha ha! Dito sa baryo, ang lupa ay usapin ng karangalan na ang iyong lupa ay inagaw. Si Ricardo Reyes at ang kanyang buong pamilya ay kaawa-awa lang. Sigurado, 3 henerasyon ng mga duwag na walang gulugod. Yung anak nila, kolehiyo, ano ang silbi? Siya ay talagang walang silbi. Ano bang nagawa namin para maranasan ito? Bakit nila patuloy na inaapi ang aming pamilya ng ganito? Sige, nanay, pakiusap. Tumigil ka na sa pag-iyak. Bibilhan ako ng lugar sa lungsod at lilipat tayo doon pansamantala. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Sigurado ka ba talaga dito? Makukuha ba talaga natin pabalik ang ating daanan? Siyempre kaya natin. Hindi pa lang tamang panahon. Naghihintay ako na ang mga Cruz ay tuluyang maubusan ng pag-asa hanggang sila ay walang pagkakataong bumalik. Nanay at tatay, hindi mo kailangang makinig sa lahat ng chismis mula sa mga taga-baryo. Dito na lang kayo tumira, okay? Si, Mahal, itong konkretong daan napakaganda at malapad. Sulit ang bawat sentimo na ginastos natin. Siyempre, ang kasintahan ni Luis ay darating para makipagkita sa pamilya, para itakda ang petsa ng kasal. Siyempre, kailangan nating gawing perpekto ang lahat. Eksakto. Hoy, tingnan mo, nandito na ang pamilya ng nobya. Tara na. Tatay, nanay, ang kasal ni Luis Cruz ay nakatakda sa ika-26 ng huling buwan ng lunar calendar. Nag-apply na ako ng annual leave 1 linggo ng maaga. Babalik tayo bukas. ang tatay mo at ako ay hindi pupunta. Inapi nila ang ating pamilya. Tingnan mo ang ginawa nila sa atin. Bakit kailangan naming pumunta sa kanilang kasal? Nanay, tatay, pakinggan ninyo ako, okay? Panahon na para sa ating pamilya. Natuluyang mailabas ang 30 taon ng pagkakahiyang nakatago. Ang maliit na henyo na iyon, talagang ginawa ang daan mismo sa ating lupang tirahan. Hahanapin ko siya, talaga. Hoy, Reyes, bakit ka bumalik? Ito ang aming tahanan, kaya bawal na akong umuwi sa sarili kong bahay. Bumalik ka sa tamang oras. Noong ginagawa namin ang daan, nagtago kayo, ngayong tapos na ang daan, nagpapakita ka naman. Kaya, tungkol sa gastos ng paggawa ng daan, hindi ba dapat hatiin natin? Wala ka bang hiya? Hoy, Ricardo, hindi tama yan. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapan sa pera. Itong kalsada, materyales at trabaho, umabot ng mahigit 4,000 piso yan. Ang pamilya mo ay 2,000 piso lang ang babayaran. Magkapit-bahay tayo. Hindi na namin sisingilin ang sobra. Kalokohan! Ginamit nila ang lupang tirahan namin ng libre at ngayon gusto nila kaming bayaran. Kung magbabayad kami ng perang ito, mas mabuti pang magbunggo ako ng ulo ko sa pader. Alam mo ba ang tingin ko? Ang mga Reyes ay hindi makakalaban kay Daniel Cruz. Matalo lang sila kung magpapatuloy ang away. Mas mabuti nang ibigay na lang ang pera. Kinuha ninyo ang lupang tirahan ng pamilya namin at ginawa ninyong kalsada para sa inyo. Hindi ako humingi ng pera sa inyo at naglakas loob kayong humingi ng ambag? Ang pamilya namin ay gumastos ng pera at pagod para ayusin ang kalsadang ito. Hindi kayo tumulong, okay lang. Pero ayaw nyo man lang hatiin ang gastos? Kung ganon, ang kalsadang ito, hindi nyo pwedeng gamitin. Dati, puno ito ng butas. Tuwing umuulan, putik ang lahat. Talagang hindi madaanan. Ngayon, tingnan nyo. Nakikita nyo kung gaano ko ito inayos? Lalo na ang bahagi sa lupang tirahan nyo. Pinatibay ko ito. Ang kalsada ng pamilya ko,
Sino ang nagsabing pwedeng mag-ayos nito nang walang pahintulot? Humingi ka ba ng pahintulot sa akin? Ikaw. Tama na! Ang kalsadang ito ay ginagamit ng dalawang pamilya. Matapos naming ayusin ang kalsada, hindi ba mas naging maginhawa ang paggamit nyo? Huwag kang magyabang dahil libre kang nakikinabang. Luis, pinibigyan kita ng 3 araw para ibalik ang kalsadang ito sa dati nitong itsura. Aba, tingnan mo ito bata. Nagpapakamatapang ka na ngayon ha. Hindi ito ibabalik. Anong gagawin mo? Dadalin kita sa korte dahil sa ilegal na paninira ng aming lupa. Ang kapatid mo ay nag-aaral ng abogasya, tama ba? Pwede mo siyang tanungin. Ilegal na paninira ng lupa. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ba nag-aaral ng abogasya ang kapatid mo? Bakit hindi mo siya tanungin? Ang hindi autorisadong pagsira ng lupa ng iba? Ano ang parusa doon? Ikaw? Kuya, ang kalsadang ginawa natin, nakapasok ito sa lupang tirahan ng pamilya Reyes. Kung idemanda niya tayo, magkakaproblema tayo. Ang mga Reyes ay tumakas na lahat papuntang lungsod. Para bang maglalakas loob silang bumalik? Tsaka, kahit bumalik sila, ano naman? Mga duwag sila, ano ang magagawa nila sa atin? Tama na. Kalimutan mo na ang pera para sa kalsada. Ang kalsada ay para sa dalawang pamilya gamitin. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Tara, umalis na tayo. Aba, mukhang sumisikat na ang araw sa kanluran ngayon. Ang anak ng mga Reyes ay sa wakas nanindigan. Ang mga Cruz ay hindi nakuha ang gusto nila sa pagkakataong ito. Teka lang, hindi sila aatras ng ganoon kadali. Oo, teka lang. Ang tunay na bagyo ay darating na. Marco, ang mga Cruz ay hindi ito palalampasin. Pakinggan mo ang payo ko. Hayaan mo na. Huwag ka nang magdulot ng gulo. Huwag kang mag-alala. Alam ko, hindi ako bumalik sa pagkakataong ito para lang magdiwang ng bagong taon. Bakit ka nga ba? Bumalik ako para magtayo ng bahay. Ano? Sige, lahat, makinig kayo. Kailangan ko ang tulong ninyo para tumulong pagdating ng panahon. Malapit na ang bagong taon. Gusto niyang magtayo ng bahay? Hindi pa ba niya naiisip? Ang mga Cruz ay ikakasal sa ika-26 ng huling buwan ng lunar calendar at magtatayo siya ng bahay sa ika-24 ng huling buwan ng lunar calendar. Ito ay hindi tungkol sa pagtatayo ng bahay. Malinaw na tinatarget niya ang mga Cruz. Hindi ba yon? May katuturan. Kapag nakatayo na ang bahay, mahaharang ang kalsada. Kung gayon, paano ang pamilya Cruz makakapagdaan ang kanilang sasakyang pangkasal para sunduin ang nobya? Henyol, Tatay, umuwi na tayo. Anak, kaya ang paraan para harapin ang mga Cruz ay magtayo ng bahay? Siyempre hindi, tatay. Nagkukunwari lang ako para sa mga Cruz. Ilang metro ng ating lupang tirahan ang kinuha. Kung magtatayo talaga tayo ng bahay doon at titira doon, magagalit pa rin tayo tungkol dito habang buhay. Tama. Kaya ano ang plano mo? Ang plano ko, pwede nating... Magaling! Ang galing! Gayunpaman, ang bilis ng utak mo. Kita mo? Sinabi ko sa iyo, ang ating anak ay may paraan. Mahal, hindi ka nagaanong balisa ngayon, di ba? Sige, gawin natin ang sinabi ko. Para sa kanyang kasal, mangongolekta muna tayo ng interes. At pagkatapos, tatapusin na natin sila ng tuluyan. Gawin na natin. Iyan ang plano. Marco Reyes, lumabas ka dito. Buksan mo. Ang maliit na henyo na iyon. Lumabas ka rito ngayon. Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Ikaw na mababa, marumi. Buksan mo itong pinto. Ano ba ang ingay na yan? Ano ang pinagsisisigaw ninyo? Wala ba kayong modo? Marco Reyes, ano ang problema mo? Ang kasal ko ay sa 2 araw. At ngayon, nagtatayo ka ng bahay? Sinusubukan mong sirain ito para sa akin? Di ba? Huwag kang magtayo niyan. Sadyang nakikipag-away ka sa amin, sa pamilya Cruz, di ba? Nagtatayo kami sa sarili naming lupang tirahan. Wala kayong pakialam diyan. Sige, maaari kayong magtayo ng bahay ninyo. Wala kaming masasabi diyan. Pero itong daan, talagang hindi ninyo ito pwedeng galawin. Tama. Kapag nagpakasal ako, kung ang daang ito ay magdulot ng problema, magsisisi kayo. Luis Cruz, tigilan mo ang pagyayabang. Kung matapang ka, lumapit ka. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ha? Pumunta ka sa bahay ko para mag-utos? Akala mo ba takot ako sa iyo? Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang daang ito. Gigibain namin, walang duda. Marco Reyes, naghahanap ka ng suntok? Sige, subukan mo. Dati kitang binubugbog hanggang umiyak ka sa nanay mo. Ngayon, mas mahina ka pa. Papatayin kita. Luis, kumalma ka. Gusto ka lang niyang asarin. Kung mapadpad ka sa kulungan ngayon,
paano ka magpapakasal? Duwag. Kasuka-suka. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung galawin mo ang daang ito, magpapakamatay ako sa bahay ninyo. Ganun ba? Sige, gawin mo. Magtatayo naman kami ng bagong bahay. Hindi kami maapektuhan ng konting malas. Perpekto, kaya ang pamilya mo ay maaaring magkaroon ng libing at kasal ng sabay, makatipid sa oras at pagsisikap. Ako ikaw, gagasgasin ko ang mga mata mo. Ricardo, magkalumang kapitbahay na tayo sa loob ng maraming taon. Magkabaryo tayo. Tingnan mo, pwede bang iwan mong bukas ang daan ng ilang araw pa? Hintayin mo hanggang ikasal ang anak ko. Pagkatapos, mag-uusap tayo. Wala nang pag-uusapan. Lahat, tingnan ninyo. Ang pamilya Reyes ay inaapi tayo. Lahat, bilis. Tumahimik ka. Daniel, akala mo kung sino ka na? Kung ayaw mong magkaroon ng maayos na kasal ang anak mo, sige, gumawa ka ng eksena. Kung hindi makapag-asawa ang anak ko, mamamatay na rin ako. Bahala ka. Ricardo, pabor naman. Ang iyong ama ay hindi gumawa ng pabor sa aking ama. At ikaw, wala ka ring ginawang pabor sa akin. Bakit kita gagawan ng pabor? Aking kaibigan, lahat ng kasalanan ko dati, humihingi ako ng tawad. Kung hindi mo sisirain ang daang ito, ikaw na ang magsabi ng iyong kondisyon. Dahil tapat ka naman, ibigay mo na lang 2 metro ng iyong lupang tirahan. Ibigay mo na lang. Ikaw? Ibigay? At paano ko gagawin iyon? Nakatayo na ang bahay ko. Gusto mong ibigay ko? Sinasabi mo bang dapat kong gibain ang bago kong bahay para sa'yo? Pwede nating ayusin iyan. Huwag kang magmalabis. Ano? Ang inyong pamilya Cruz ay nangaapi sa aking pamilya Reyes ng 30 taon. Isa naming pananakot sa inyo at hindi nyo kayang tanggapin. Ikaw, huwag kang mag-ikaw sa akin. Sisirahin namin ang daang ito. O lumaban ka o umalis ka na. Anak, ikaw, Mang Daniel, maliwanag ng sinabi ko. Simple lang. O isuko mo ang 2 metrong bahagi ng daan o kukunin namin ang daan sa aming lupang tirahan at sisirain namin ito. mabagsik ka. Hindi ako naniniwalang mangahas ka na talagang sirain ang daang ito. Marco Reyes, maghintay ka. Hindi pa ito tapos. Aba, dahil ilang dekada ng kasal sa pamilya Reyes. Ngayon na sa wakas ang pinakamasiyahing araw. Ayon sa plano ng ating anak, ito ay pampagana lamang. Ang tunay na palabas ay darating pa. Hoy, mamaya, pupunta ako sa puntod ng iyong lolo at magsusunog ng alay para sa kanya. At hilingin sa kanya na pagpalain tayo para walang makasira sa susunod nating hakbang. Sige, pagkatapos, pupunta ako at paiinitin sila para hindi sila maging masyadong komportable. Pagkatapos magluluto ako ng ilang masasarap na putahe. Maaari kayong dalawa na uminom ngayong gabi. Mahusay. Tara na. Hoy, Sina Jose at Carlos ay bumalik na. Tatay, kakabalik lang namin. Ano ang balita sa pamilya Reyes ngayon? Ang mga Reyes ay nagpumilit na sirain ang kalsada para magtayo ng kanilang bahay. Anong ibig sabihin noon? Ha? Sadyang ginugulo nila tayo, hindi ba? Hinahanap nila ito. Pupuntahan ko sila ngayon din. Eksakto! Mas marami tayo. Hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas sa pagtrato sa atin na parang basura. Kunin na natin sila. Tama na. Gusto pa ba ni Luis na magpakasal o hindi? Kaya ano ang gagawin natin ngayon? sa totoo lang, kahit na sa orihinal na lugar tayo nagtayo ngayon, may kalamangan pa rin tayo ng 1 metro at kayong dalawa ay kailangan pang sumulong ng 1 metro. Ngayon ay talagang itinulak ninyo sila sa gilid. Malinaw na tinatarget nila ang mahina na punto ng ating pamilya. Gusto nilang ilabas ang lahat ng kanilang pagkadismaya tungkol sa ika-30. Carlos, kanino ka ba talaga pumanig? Madali para sa iyo na sabihin iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano ito malulutas. Nag-iisip ako, malamang na sila ay sinusubukan lang tayong takutin. Si Ricardo Reyes at ang kanyang asawa ay naging sunod-sunuran sa buong buhay nila. Hindi sila maglalakas loob na gawin iyon. Tama iyan. Kahit bigyan mo sila ng 10 beses na lakas ng loob, hindi pa rin sila maglalakas loob. Mang Daniel, masamang balita. Si Marco Reyes ay papunta rito dala ang 1 piko. Mukhang seryoso siyang sisirain ang kalsada. Ano? Marco, tigil. Mang Daniel. Aba, nag-aalala kayo na mapagod ako, kaya nandito kayo para tumulong? Ano sa tingin mo ang tinutulong mo? Hipuin mo man lang ang kalsadang ito. Lalaban ako sa iyo hanggang mamatay.
Marco Reyes, kaya gusto mo talagang sirain ang tulay? Ikaw? Marco Reyes. Mapagtanim iyan. Mga kapwa taga-baryo tayo rito. Lagi naman tayong nagkikita. Mapagtanim ka talaga. Pinag-aawayan ang bawat maliit na bagay. Paano tayo magkakasundo? Wala kang pakialam sa pakikisama sa pamilya ko. Kaya bakit ako dapat mag-alala ngayon sa pakikisama sa inyo? Ikaw? Marco Reyes. Gusto mong mabugbog? Nakalimutan mo na kung paano kami ng tatlo na nagturo sa iyo ng leksyon. Nakatayo ako rito. Sige, tirahin mo. Bubugbugin ka namin hanggang tumay ka. Gumalaw siya. May problema ka ba dyan? Jose, tapusin mo siya. Bugbugin mo siya hanggang hindi makalakad. Tingnan natin kung manggugulo pa siya sa atin. Papatayin kita ngayon. Sige. Dugo sa kasalan. Ang swerte. Dagdagan natin ng magandang kapalaran ang pamilya mo. Laban. Marco, ano to? Bakit ka biglang nambubugbog? Mang Daniel. Ang daldal mo talaga. Ako ba ang nagsimula? Ang ginawa ko. Depensa lang yun sa sarili. Laban tayo. Uy, Marco, huminahon ka. Pwede nating ayusin to. Carlos. Carlos. Sa inyong tatlong magkakapatid, mula noong bata pa kayo, ikaw na. Ang pinakamapanlin lang, ang pinakamasama. Sige na, sabihin mo nga. Ano ang balak mo para makumbinsi ako? Marco, niloloko mo na naman ako. Kung hindi mo sasabihin, bubugbugin kita. Uy, wag. Marco, alam ko na ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko ay nagkamali. Nasaktan ka nila. Huwag kang bumaba sa antas nila. Hindi na kailangan makipagtalo sa bawat detalye. Tama ba? Hindi ka papayag? Sabi mo? Walang awa kahit nasa tama ka. Tanggapin ko na lang lahat ng mga label na yan. Ayos lang. Ako. Tulad ng inaakala ko, kapag nakikipag-usap ka sa mga taong walang prinsipyo, kailangan mong lumaban ng parehong paraan. Marco, kahit gibain mo ang kalsadang ito at magtayo ka mismo sa ibabaw nito, kung walang daan sa pagitan ng mga bahay natin, mahihirapan ka ring lumabas o pumasok. Tama ba? Sa tingin ko, mas mabuting panatilihin ang kalsadang ito para benefit tayong dalawang pamilya. Marco, matalino ka. Hindi ka gagawa ng bagay na makakasakit sa iba nang walang kapalit at maging katatawanan. Magandang punto yan. Ang gawin yun, talagang makakasakit sa iba nang walang tulong sa sarili. Salamat sa pagbanggit. Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko na ibang direksyon ang harap ng gate ko para madaling lumabas at pumasok. Mas mabuti pa, makasakit ng iba para sa sariling kapakanan. Ako. Marco, mag-iwan ka ng kaunting kaluwagan sa pakikitungo sa tao para magkita pa kayo sa hinaharap. Marco, ikaw, maliit na henyo, hindi ka ba masusuhulan ng pabuya o pananakot? Maniwala ka man o hindi, isusumbong kita sa tagapagpatupad ng batas at ipaaresto ka. Gino Reyes, bakit hindi ka nalang tumawag sa kanila? Pamilyar ka sa prosesong ito. Nakita mo na kaming tumawag sa kanila ng 2 beses at laging nauuwi sa pamamagitan. Hoy! Ngunit sa pagkakataong ito, ang resulta ay maaaring iba. Kaya maaari kong erase kung paano nasira ng pamilya mo ang aming lupang tirahan. Ikaw, Marco, ang pakiusap at pananakot ay hindi epektibo sa iyo. Padalos-dalos ka lang ba? Sinabi ko na dati, kahit hindi ko maaaring galawin ang daang ito, ang iyong pamilya dapat magbigay ng 1 2 metrong daanan. ako, si Elena, ay hindi kailanman napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Ayokong maniwala na hindi kita kayang asikasuhin. Oy! Marco, kung gusto mong guluhin ang daang ito, kailangan mo akong patayin gamit ang pikong iyan. Lahat, lumapit kayo. Patay, patay. Si Marco ay pumapatay ng tao. Aling Cruz! Aling Cruz! Panalo ka. Panalo ka. Kaya, umalis ka na. Aalis na ako. Babalik ako mamayang gabi kapag tulog na kayong lahat. Babalik ako. Magkita tayo mamaya. Ikaw, Hemp, ang maliit na henyo na iyon, bakit hindi ko napansin na napakahirap niyang pakisamahan? hindi ako naniniwala. Hindi siya maglalakas loob na pumunta ngayong gabi. Eto na ang pagkain. Naku, Nanay, bakit maraming ulam ngayon? Hindi naman natin mauubos lahat ito. Masaya ako ngayon. Mas masaya pa ito kaysa sa bagong taon. Kumain ka na. anak, halika rito. Anak, mag-toast ako sa'yo. Tatay, ginawa ko lang ang dapat. Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko, bumata ako ng 10 taon. Tara, tagay. Huwag kang ganyan uminom.
Eto anak, kumain ka. Eto, dagdag pa. Kumain ka na. Eto, tara. Ikaw naman. Hoy, anak ha? Dumaan ka ba sa bahay ng mga Cruz kanina? Ano ang lagay? Si Daniel Cruz ay nakabantay pa rin sa pinto. Magpupuyat ako mamaya. Bago ako matulog, dadaan ako ulit para tingnan. Siguraduhin na hindi sila nakatulog ng patago. Ikaw talaga, makulit. Kalagitnaan ng taglamig. Hayaan mong mag-freeze ang bastardo na iyan. Ngayon, ako ay pumunta sa libingan ng lolo mo. Mahaba kaming nag-usap doon. Naniniwala ako na ang lolo mo ay talagang masaya. Oy, Tatay, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, walang mga api sa pamilya natin. mabuti. Tara, inom. Kung tama ang hula ko, kung hindi natin sila patutulugin buong gabi, bukas, magdadala sila ng tagapamagitan para lang umabante ng oras. Anak, huwag kang mag-alala. May plano si tatay. Wala silang ideya na ang anak natin ay ginagago lang sila. Pagdating ng panahon, bigyan mo sila ng mas malala. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Tumahimik ka. May tenga ang mga dingding. Masisira mo ang plano ng anak natin. Tama. Tingnan mo ang bibig ko. Ilang inom lang at nagiging madaldal ako. Tara, aking mahal. Sabay-sabay tayong uminom. Cheers! Wow! Mang Daniel, gising pa? Ikaw na munting henyo, hindi mo huhukayin ang daan namin. Kahit magpuyat ako, babantayan kita. Ang sipag mong bantay, Mang Daniel. Sige, magpahinga ka. Babalik ako mamaya. Teka lang, haharapin din kita mamaya. Naku, giniginaw ako. Dumating ang maliit na henyo na iyon ng 3 beses kagabi lang. Kung hindi ako naka-full alert, makakatakas siya. Naku, Mang Daniel, ginising ba kita? Naku, pasensya na. Matulog ka na ulit. Babalik ako mamaya. Ang maliit na henyo na iyon. Mahal, uminom ka ng salabat. Magpainit ka. Yung kalsada sa harap ng bahay natin, iyon ang lupang tirahan nila. Ngayon hawak na nila tayo sa mahina nating punto. Bukas ang kasal ni Luis. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Maaari kang maging magnanakaw sa 1,000 araw, ngunit hindi ka makakapagbantay laban sa isa magpakailanman. Kailangan nating gumawa ng plano. Ay, hindi. Baka iyon na naman ang maliit na henyo. Tingnan mo, bilis. Ako na. Bubugbugin ko siya. Bugbugin siya. Naku. Kung bukas, sa prosesyon ng kasal, gumawa sila ng ganitong panloloko muli, magiging tawanan tayo ng mga biyenan. Naku. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Bilis. Baka. Sumuko na muna tayo ngayon. Pupunta ako sa punong barangay at aayusin ang sitwasyon. Kahit ano paman, hindi natin pwedeng sirain ang kasal ni Luis. Kung talagang kailangan, bibilhin ko na lang yung 2 metro ng lupang tirahan nila. Hindi natin pwedeng gawin iyon. Paano natataas ang mukha ng pamilya Cruz? Tulad ng pamilya Reyes, laging may mga taong nagchichismis sa ating likuran. Hindi rin ako pumapayag. Paano na ako makakapagpakita sa labas? Tama, Carlos. Ang sinasabi ko ay pansamantalang pagsuko. Hindi naman talaga pagpapasakop sa kanila. Naku, makinig ka lang sa akin. Kung bibilhin natin yung 2 metrong piraso ng lupang tirahan, kapag nagtayo ng bahay ang pamilya Reyes, kung gusto nilang iurong pa ito, sa kaunting natitira nilang lupa, malamang, hindi sila magkakasya ng 2 kwarto. Hindi ba iyon mas lalong makakasira sa kanilang dignidad kung hindi nila iurong sa oras na iyon? Sa atin na ang kalsadang iyon. Hindi ba ibig sabihin sakop na natin sila ng lubusan? Tama. Araw-araw akong nasa labas ng pinto nila, hindi ko sila lalabasin. At araw-araw silang aakyat sa bubong. Carlos, syempre ikaw ang palihim. Magandang plano iyan. Pero, ibinigay na namin sa iyo ang lahat ng pera para sa kasal ni Luis. Ang bigay kaya lang ay mahigit 2,200,000 piso. Madali lang iyan ayusin. Kunin si punong barangay para pumirma. Wala nang mahabang panahon yung maliit na henyo. At tungkol naman sa pagtakip sa utang mamaya, doon talaga magaling ang kuya kong si Luis. Tama. Si Luis ang master sa pag-iwas sa utang. Iwan mo na sa akin iyan. Sige, ganun na. Hahanapin ko si punong barangay.
Kayo na ang bahala sa pagsundo sa kasal. Tandaan mong i-double check din ang booking sa hotel. Aray, Oy, kumusta? Wala siyang paramdam. Baka dumaan lang. Sige, magbantay ka. Aalis na ako. Si, Kaninang umaga nung nagtatapon ako ng basura, oo, bastardo na si Daniel Cruz nakaupo pa rin sa labas ng bahay niya. Talagang nagkampo siya doon buong gabi. Sana manigas siya sa lamig. Hindi siya mamamatay sa ginaw. Sa tingin ko, magsasabog na ang ugat niya sa galit. Ang tingin sa mga mata niya. Parang gusto akong balatan ng buhay. Pare, ang sarap ng pakiramdam. sa totoo lang, mas mabuti nang nasanay siya agad. Kung hindi, kapag ginawa natin ang huling galaw, mamamatay siya sa sobrang galit. Uy, gaya ng sabi sa lungsod, pinalalakas natin ang kanyang pagtitiis. Di ba? Nasa bahay ba si Ricardo? Ay naku, Diyos ko. Sus, si punong barangay iyan. Kumakain lang ako ng almusal. Medyo late na, di ba? Punong barangay. Nakatulog ng sobrang late kagabi. Kailangan kong tumakbo sa banyo sa gitna ng gabi. Kaya medyo late na ako nagising. Punong barangay, maupo ka. Si Mang Daniel ay nilalamig. Oo, hayaan mo akong kumuha ng gamot sa sipon. Hindi na kailangan iyan. Marco, tigilan mo na si Mang Daniel. Alam ko kung ano ang ginawa mo kahapon. Ay nako, ang batang ito dati ay tila matapat. Ngayon siya ay naging isang tusong maliit na nanggugulo. Punong barangay, kung humiga ka kasama ang mga aso, babangon kang may pulgas. Pagkatapos ng lahat, kami ay naging kapitbahay ng pamilya Cruz. Sa loob ng 30 taon, mukhang nakakuha ako ng 1 o 2 trick. Para sa kasal ng aking anak. Papalampasin ko ito, ang maliit na henyo na iyon. Huwag mong hayaan na makakita ako ng butas. Kung hindi, sisirain kita. Ikaw, ha? Ricardo, nandito ako ngayon upang maging tagapagpayapa. Gaya ng sabi ng matandang kasabihan. Pagkatapos ng 30 taon, sa wakas ay nagbago na ang sitwasyon. Daniel ay napagtanto sa nakaraang ilang araw na siya ay mali sa buong mga taon na ito. Hindi niya dapat binubuli ang inyong pamilya. Kaya ngayon, taos puso siyang humihiling na bigyan mo siya ng awa. Palayain mo siya. Pagkatapos ng lahat, ang kasal ng isang anak ay isang malaking okasyon. Hindi ito maaaring maantala. Ay naku, punong barangay. Tama ka naman, punong barangay. Tingnan mo, anak ko may kasintahan na siya sa loob ng 1 taon. Oo, magpapakasal na sila. Kaya, nagpaplano kami na magtayo ng bagong bahay. Hoy, magandang balita. Isang napakagandang bagay. Ricardo, alam kong mali ako. Talaga. Hindi ako dapat nangapi noon. Kaya nandito ako. Sa ngalan ng aking ama at ng aking walang kwentang anak. Sa inyong buong pamilya, humihingi ako ng tawad. Ayan, nakita mo? Mas ganyan. Magkapit bahay naman tayo lahat dito. Oo, Ricardo, kausapin mo si Marco. Sabihin mong itigil na niya ang pang-aapi sa pamilya Cruz. Kung magpapatuloy ito, ang kasal ni Luis ay bukas. Paano iyon mangyayari? Alam mo ang kasabihan, mas mabuti pang sirain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasalan. Panindigan ko ito. Kung bibigyan kanila ng problema muli, ako na ang bahala. Punong barangay. Ano naman ang pamilya Reyes? Lahat ng kahihiyan na tiniis ng pamilya Reyes sa loob ng 30 taon matatabunan lang ng ganito? Hindi pa katagal. Ang aking mahal ay halos maospital dahil sa galit. Tama iyan. Ngayong humihingi ka ng tawad, kailangan mong magpakita ng sinseridad. Sumasangayon ka ba? Punong barangay. Do. May sinseridad kami. Marami. Marco, ano ang masasabi mo dito? Ang bahaging iyon ng kalsada, bibilhin namin 550,000 piso. Ano ang masasabi mo? 1 2 metrong piraso ng lupang tirahan. 550,000 piso. Medyo sincero, di ba? Alam ko na. May masama na naman siyang balak. Ricardo, kapag nagsasabi ako, seryoso ako, lalo na kapag sinusuportahan ako ng punong barangay, 550,000 piso, babayaran namin. Pagkatapos noon, ang kalsadang iyon magagamit pa rin nating dalawa. Ano sa tingin mo? Paano kaya? Hintayin mo. Ricardo, nitong mga nakaraang araw, si Marco ay nasa baryo, ay pinahihirapan ang pamilya Cruz. Hindi iyon lihim. Kaya ngayong nag-aalok siya ng 550,000 piso,
ang dignidad na nawala sa atin sa mga nakaraang dekada ay maibabalik halos. May kasunduan ba tayo? Bigyan mo kami ng tuwirang sagot, ha? Si, Mang Daniel, kung taos-puso ka talaga, ilabas mo ang pera, ipakita mo sa amin. Ay, pare, ganito kasi yan. Ang panganay na anak ni Daniel ay ikakasal, alam mo. Meron ang bigay kaya at saka ang mga gastos sa seremonya. Ang pera ay halos naubos na. Sa ngayon, siya ay medyo kapos sa pera. Pero ang kanilang Luis ay mahusay kumita. Kapag nakatipon na kami ng pera, dadalhin namin ito agad sa inyo. Sa presensya ng punong barangay bilang taga-garantiya, ano ang dapat ipag-alala? Hindi ka namin lolokohin. Ay, nako. Ricardo, subukan nating magkaintindihan dito. Tayong lahat ay mga kapwa taga-baryo. Napakalapit nating nakatira. Palagi tayong nagkikita. Ricardo, inilatag ko ito ng klaro para sa iyo. Hindi ka pa rin aatras? Ako. Ayaw ko. Hoy, Marco Reyes, halos pumayag na ang tatay mo. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Punong barangay, tama ka talaga. Tayo ay mga kapwa taga-baryo. Mali ang kumuha ng pera. Paano kung ganito? Pagsulatin ng Pamilya Cruz ng liham ng paghingi ng tawad, i-broadcast ito sa broadcast ng baryo, basahin ito ng 3 beses, at idikit ito sa pampublikong bulletin board sa loob ng 3 araw. 30 taon ng sama ng loob, ituturing na lang nating pantay. Hindi pwede. Isang pampublikong paghingi ng tawad. Iyan ay katulad ng paggawa sa aking lubos na kahihiyan, pagpapakatawa ng lubos sa sarili ko. Saan mapupunta ang aking dignidad? Mang Daniel, kaya talagang hindi ka magsusulat? Hindi. Talagang hindi. Sige, hindi namin kailangan ng liham ng paghingi ng tawad. At ang pera. Ayaw din namin iyon. Ikaw, Oh, Daniel, isang liham ng paghingi ng tawad makakatipid sa iyo ng 550,000 piso. Huwag kang tanga. punong barangay. Hindi ba iyon parang sampal sa aking mukha? Paano magagawa ng aming Pamilya Cruz mapanatili ang aming reputasyon sa baryo pagkatapos nito? Oh, siya na, Ricardo. Tungkol sa bagay na ito, makikinig ako sa aking anak. Marco, paano kung umurong ka ng isa pang hakbang? Punong barangay. Gagawin ko ito para sa iyo. Ito ang gagawin ko. Ang kasal ng Pamilya Cruz. Hindi ako magdudulot ng gulo. Tungkol sa susunod. Tingnan natin. Paano iyon? Ito. Marco Reyes, talaga bang determinado kang makipagdigma sa aming Pamilya Cruz? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, guguluhin ko muli ang inyong kalsada ngayong gabi. At kung hindi ngayong gabi, gagawin ko ito bukas. Mismo sa harap ng nobya. Ikaw, Lumayas ka! Marco, ang gulo naman? Ito? Naku, Punong barangay. Si Daniel Cruz ay may masamang balak. Kung totoo ang kanyang paghingi ng tawad, hindi siya tatangging sumulat ng liham ng paghingi ng tawad. Kahit bata ay maiintindihan iyan. Bukod pa, makakatipid siya ng 550,000 piso. hindi ba siya nangako na magbabayad ng 550,000 piso? Tama. Dahil sa reputasyon ng Pamilya Cruz, malamang nabawiin nila ang kanilang salita. Madalas na nila iyang ginagawa. Dagdag pa, kung may katapatan man siya, kahit gaano siya kahirap, mayroon naman siyang kahit ilang libo, di ba? Anak, tama ka. Muntik nang sumuko ang tatay mo at ako. Muntik na tayong maloko. Subukan ko bang makipag-ayos para sa inyo? Kung tutuusin, mga kapwa taga-baryo naman tayo. Kayo 2 pamilya ay hindi pwedeng maglaban-laban magpakailanman. Punong barangay, wag na po kayong mag-alala tungkol dito, okay? Kahit na ang Pamilya Cruz ay maglabas ng 550,000 piso ngayon, hindi namin ibebenta sa kanila ang daang iyan. Kung bibilhin nila ang daang iyan at magtayo tayo ng bahay doon sa hinaharap, haharangan nila tayo. Hindi na tayo makakalabas ng bahay. Alam ko na, si Daniel Cruz ay may masamang binabalak, kaya ganito ang bitag na inihanda niya para sa atin. Ewan, tumanda na ako. Hindi na tulad ng dati ang isip ko. Sa bagay na ito, hindi na ako makikialam at hindi ko naman kaya. Ingat pa po, punong barangay. Ingat. Anak, ano? Sabihin mo kung ginawa niya ang sinabi mo at sumulat ng liham ng paghingi ng tawad, Kailangan na nating tumigil. Ngayong kontrolado natin ang daan papunta sa kanilang bahay. Sa palagay ko ay hindi na sila maglalakas loob na guluhin tayo. Pero sa kabutihang palad, tumanggi siya. Tama. Kaya ngayong gabi, Siyempre, hindi tayo hihinto. Hindi ako makapaghintay na makita kung paano nila dadalhin ang nobya bukas. Oy, ano? ang maliit na henyo na iyon gusto akong sumulat ng liham ng paghingi ng tawad at babasahin sa loudspeaker. Hindi talaga. Pero ano ang gagawin natin sa kasal ng anak natin? Sinabi niya iyon. Hindi siya gagawa ng gulo ngayong gabi. Hindi na natin kailangang magbantay.
matulog muna tayo ng maayos. Kapag nakauwi na ang nobya, hahanap tayo ng paraan para maningil sa pamilya Reyes. Nasaan sina Luis at Jose? Pumunta sila sa hotel. Uy, tatay. Kumusta ang nangyari? Yung maliit na henyo na si Marco Reyes, ayaw niyang magbenta. Gusto pa nga niyang sumulat ako ng liham ng paghingi ng tawad at i-broadcast ito sa mga loudspeaker ng baryo. Isang malaking sampal sa mukha, hindi ako pumayag. Iyan ay magiging sakit ng ulo talaga. Kaya mukhang ang pamilya Reyes ay determinado na guluhin tayo. Buti na lang, nangako siya na para sa kasal ni Luis, hindi na niya sisirain ang kalsada. Hayaan muna natin iyan sa ngayon. Pagkatapos, maghihintay tayo hanggang matapos ang kasal ng aking kapatid at mag-isip ng plano para pakitunguhan sila. Sige, ngayong gabi, kailangan pa nating bantayan ang sitwasyon. Matutulog muna ako. Yung maliit na henyo ay puyat ako buong gabi. Alas 11 na. Yung bastos na bata ng pamilya Reyes, malamang hindi darating para manggulo ngayong gabi. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo ng kaunti. Kapag tapos na ang kasal ko, maghintay ka lang at makita mo ang gagawin ko sa kanila. Tama na, huwag nang banggitin ang malas na iyon. Lahat, bumalik na kayo sa inyong mga kwarto at matulog ng mahimbing. Kailangan nating sunduin ang nobya ng maaga bukas ng umaga at aliwin ang lahat ng ating pamilya at kaibigan. Sina? Oh. Anak, tiningnan ko lang. Ang mga ilaw ng pamilya Cruz ay patay na. Uy, Mang Gino, handa na ba ang prosesyon ng sasakyan? Umalis na sila 1 oras ang nakalipas. Huwag kang mag-alala. Tiyak na darating sila bago mag-2 ng umaga. Tatay, naayos ko na lahat. Bukas ng umaga, tiyak na bibigyan natin ang pamilya Cruz ng pagkabigla sa kanilang buhay. So, ano sa tingin mo, nanay? Ang gwapo ng anak ko ngayon. Sige, malapit na mag-alas 6. Darating na ang mga bisita. Buksan natin ang mga pinto at salubungin ang lahat. Maghanda na sa pagsundo sa nobya. Hoy, Tito, malaking problema ito. Lumabas ka, bilis. Parang ang aking pinsan niyan. Tingnan natin. David, anong nangyayari? Bakit mo binabangga ang pinto ng ganyan? Tito, kailangan mong makita ito. Ano? Saan nanggaling ang lahat ng mga kotse na ito? Ang daming kotse. Kailan pa sila nag-park dito? Bilis, hanapin ang mga may-ari. Sabihin sa kanila na ilipat ang malalaking truck na ito. Nakablock ang sasakyang pangkasal. Hindi makadaan. Tita, kalimutan na ang pagpasok ng kotse. Mahirap na nga ang maglakad papasok. Nasa tabi-tabi ng iskinita. Nakablock din ang pasukan ng baryo. Sino ang gumawa nito? Bastardo. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito, papatayin ko siya. Tita, may nagalit ka ba? Marco Reyes, tiyak na iyong maliit na henyo na iyon. Akala mo gagawa siya ng ganito, ang maliit na henyo na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya pakakawalan. Tara, hanapin natin siya. Papatayin ko siya ngayon. Tara, hanapin natin siya. Marco Reyes, lumabas ka dyan. Buksan mo ang pinto. Marco Reyes, lumabas ka dito. Buksan mo. Labas. Ikaw na munting henyo. Buksan mo ang pinto. Ngayon. Buksan mo. Ikaw na walang kwenta. Buksan mo itong pinto. Buksan mo. Lumabas ka dito. Hoy, buksan mo ang pinto. Buksan mo. Labas. Ikaw na walang hiya na bastardo. Ikaw, lumabas ka dito. Labas. Buksan mo itong pinto. Ay, nako. Mahal, ang ingay nila. Wala namang masamang mangyayari, 'di ba? Huwag kang matakot. Ayos lang, sabi ng anak natin. Kung maglalakas loob silang pumasok dito, pagsisisihan nila iyon. Ay, nako. Oo. Tingnan mo. Buti na lang inihanda ko ito. Matulog ka na ulit. Matulog ka na ulit. Ikaw ang matulog. Makinig muna ako ng kaunti. Ay, naku, ang pamilya Cruz ay makakatikim na. Tatay, walang sumasagot. Oo, tiyuhin. Walang tugon mula sa loob. Ang munting henyo na iyon. Nangako siya kahapon na titigil na sa gulo at ngayon ay ginagawa niya ito. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Sadyang hindi niya binubuksan ang pinto para sa atin. Walang kwentang basura. Sirain na lang natin ang pinto at pasukin natin. Tingnan natin kung makapagpanggap pa siya. Gibain natin ang pinto. Wasakin mo yan. Hoy! Sandali lang! Huwag mo yang sirain! Teka lang, Carlos. Luis, may CCTV sila. Kung sisirain natin ang pinto, malalagot tayo. Ang dami natin. Kung ibintang nila sa atin ang organisadong krimen, walang makakapagligtas sa atin.
Ang maliit na henyo na iyon nagpakabit ng CCTV? Mukhang bago pa. Planado na pala ng maliit na henyo na iyon ang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Nakatingin ang lahat. Kung hindi matutuloy ang kasal na ito, tatawanan tayo ng buong baryo. Tigilan niyo na ang pagtitig. Anong mapapanood? Wala kayong makikita. Lumayas kayo. Sabing lumayas, kayong lahat. Diyos ko, anak ni Ricardo Reyes, matapang na tao. Ang gulo kahapon ay nakakagulat at ginagawa na naman niya ngayong araw. Ang mga Cruz, binubuli ang mga Reyes sa loob ng 30 taon. Buti nga sa kanila. Hoy! Sabing tumahimik. Kung hindi kayo tatahimik ngayon, babayaran nyo. Tama na mga Cruz. Ilabas nyo ang galit nyo sa mga Reyes. Huwag sa amin. Tama. Ikaw, bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Ako, Tama na, tumahimik ka na lang. Ikakasal ang anak mo ngayong araw. Gusto mo bang magalit ang buong baryo? Kumusta? Ano? Yung maliit na henyo na iyon? Anong problema? Tatay, ang daan sa pasukan ng baryo. Hinarang ng mga backhoe. Hindi makadaan ng mga sasakyang pangkasal. Mukhang ang kasal ng mga Cruz ngayon, hindi matutuloy. Ang dami mong henyo, abangan ko na lang kayong magpakahirap. Ang aking ama, anong gagawin natin? Sunduin mo muna ang nobya. Kami na ang bahala dito. Oo, Luis. Mga kalahating milya pa iyon. Umalis ka na. Oh, Tara. Nakakaloka. Umalis ka sa daan. Carlos, tawagan mo ang pulis. Patuloy kang kumatok. Hindi ako naniniwala, magpatuloy sila sa pagbingi-bingihan. Lumabas ka dito. Hayop ka. Lumabas ka. buksan mo ang pinto. Sige na, buksan mo. Buksan mo. Marco Reyes. Bilisan mo. Hoy! Marco Reyes. Ang daming tao. Tinakot mo ako. Marco Reyes. Bingi ka ba o ano? Isang oras na akong kumakatok. Ngayon mo lang binuksan? Naku, bigyan mo ako ng break. Kagigising lang, walang narinig. Pasensya na. Baka hindi kayo malakas kumatok? Buwisit, may bigas ka sa gilid ng bibig mo. Halatang kumakain ka sa loob at sadyang hindi mo kami pinansin. Anong bigas? Saan? Nag-iilusyon ka. Marco Reyes, kalimutan mo na iyan. Alisin mo ang mga sasakyan dito. Ngayon din, kung malate ang anak ko sa pagsundo ng nobya, patay ka. Hindi akin ang backhoe na iyan. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw, inaakala mo akong tanga? Bukod sa iyo, sino pa sa baryo natin ang gagawa ng ganito? Sumusuko ka na, ha? Tama. Nagtatayo kami ng bahay. Ang mga truck na iyan, dinala siguro ng mga manggagawa. Talaga, sana man lang sinabi sa akin. Tingnan mo, wala akong inaamin. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Ilang araw na lang, bagong taon na. Nagtatayo ng bahay, edi wow. Wala kang pakialam. Ang bagong taon ay masayang panahon. Gusto kong itayo ang bahay ko sa oras na iyan. Ginagawa mo ito ng kusa, bubugbugin kita, ikaw na maliit na henyo. Teka. Jose, kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Ang Marco Reyes na iyan ay inaapi ang pamilya Cruz. At binababoy tayo. Paano ako mananatiling kalmado? May CCTV siya. Kung ikaw ang unang sumuntok, mahuhuli ka niya. Si Carlos ang matalino. Ipuin mo ako ngayon at gagawin ko ang ginawa ng nanay mo. Hihiga na lang ako sa lupa. Hoy, ang maliit na henyo na iyan. Sino ang tinutukoy mo? Marco Reyes, hinarangan mo ang tanging daanan para sa pareho nating pamilya at hinarangan mo pa ang kalsada ng baryo. Nilalabag mo ang batas. Alisin mo ang mga truck na iyan ngayon. O kapag dumating ang pulis, tapos ka na. Gaya ng sinabi ko, ang mga truck na iyan ay malamang sa mga manggagawa. Anong kinalaman ko diyan? Hindi ko sila pinarada doon. Idedemanda kita sa paninirang puri. Kalokohan. Sa maliit mong lupang tirahan, bakit mo kailangan ng maraming dump truck at kagamitan? Sa palagay ko, ginagawa mo ito ng kusa. Para lang guluhin ang pamilya namin. Hoy! Huwag kang kumalat ng kasinungalingan. Binabalaan kita. Idedemanda kita sa paninirang puri. Ipinakontrata ko ang pagtatayo ng bahay. Kung ilang backhoe ang dinala ng mga manggagawa o kung ilang dump truck, paano ko malalaman? Siguro, baka gusto nilang bilisan ng mga bagay at tapusin ang bahay ko sa isang araw. Kung ganoon, magkakaroon ng doble bendisyon ang dalawa nating pamilya. Hoy, matigas ka talaga ang ulo? Ang lumang kasabihan. Ang isang maginoo ay naghihiganti kahit abutin ng 10 taon. Tumpak. Makinig kayo, mga kasama. Huwag na kayong makialam sa batang Marco Reyes na iyon. Puno siya ng masasamang ideya. Sa wakas ay nailabas na niya lahat ng pagkapahiya na tiniis ng pamilya Reyes sa nakaraang 30 taon. Tama na.
tumahimik kayong lahat. Hindi ba sapat na ang kaguluhan? Umalis kayo dito. Ricardo Reyes, lumabas ka dito, ngayon. Tigilan ang pagsigaw. Hindi man lang tayo pabayaan kumain ng maayos. Ano? Anong gusto mo? Ricardo Reyes, sabihin mo sa anak mong ilipat ang mga track na ito, ngayon. Kung guluhin niya ang kasal ng anak ko, babayaran mo to. Sige. Ricardo Reyes, anong klaseng ugali yan? Eksaktong ganyang ugali. May problema ba dyan? Tara na, ikaw. Siya. Ang pamilya Reyes, dati silang sobrang mahiyain na mag-asawa. Ngayon, sumusunod sa pangunguna ni Marco Reyes, naging matapang na sila. Sapat para mainis ka. Tatay, nandito na ang mga pulis. Anong nangyayari dito? Ang mga sasakyang konstruksyon ay humaharang sa daan mula sa pasukan ng baryo. Pulis, salamat at nandito ka. Kayo na naman? Ano na naman? Pulis, araw ng kasal ng anak ko. Pinagsama-sama niya, lahat ng backhoe na ito humaharang sa daan palabas. Kailangan mo akong ipagtanggol. Marco Reyes, labag sa batas ang harangan ng kalsada. Aarestuhin ka. Sige, tama na. Tumigil ka na sa pag-iyak. Ialis nyo na ang mga sasakyang pangkonstruksyon na ito, ngayon din. Nakaharang sila sa kalsada. Pulis! Inosente ako! Hindi talaga akin ang mga sasakyan na ito. Buwisit, ikaw ang nagpakuha ng mga ito dito. Paanong hindi mo alam? Pulis! Ang totoo ang sinasabi namin sa iyo. Ang pamilya Reyes, ayaw lang nilang magpakasal ang anak ko. Bilisan mo at arestuhin siya. Pulis, wala talaga itong kinalaman sa akin. Kagigising ko lang. Bastardo. Wala ka bang hiya? Anong ginagawa mo? Pulis, iniinsulto niya ang anak ko. Pwede ko ba siyang idemanda, tatay? Iyan ay paninirang puri. Pwedeng ikulong dahil diyan. Ikaw. Sige, tama na. Kayo dalawa, tumahimik. Kanino ang mga sasakyan na ito? Alam mo o hindi? HMM. Kapitan, may numero ng telepono sa sasakyan. Oy. May tao ba dyan? Moalang-galang, ang mga backhoe na nakapark sa baryo ng gengto ay sayo? Oo, sa akin. Anong problema? Nakaharang sa kalsada ang mga backhoe mo. May kasalan na nagaganap ngayon. Pumunta ka dito at ilipat ang mga ito, ngayon din. Sige, padadalhan ko agad ng tao. 20 minuto. Darating kami agad. 20 minuto. Buti, may oras pa. Sige, lahat, tumigil sa pagdagsa. Umalis na kayo. Oy, Tingnan nyo ang dalawa. Magkapit bahay kayo. Hanggang kailan ba kayo magpapatuloy nito? Pulis, hindi namin kasalanan. Hindi namin kasalanan. Pangunahin ang pamilya Reyes. Sinasadya nilang manginis sa amin. Tingnan ang dahilan. At pagkatapos ang epekto, ang pamilya nila ay may problema. At sa inyo wala. Hayaan nyo akong linawin ito sa inyong dalawa. Babantayan ko kayo. Kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng gulo at lumabag sa batas, hindi ko kayo hahayaang makalusot ng madali. Aba, isang oras na. Nasaan ang driver? Seryoso? Pulis, malapit nang bumalik ang anak ko kasama ang nobya. Ano bang gagawin ko? Pulis, tumawag na ako parang 5 o 6 na beses. Ang driver pa ulit-ulit na sinasabi. Nandoon na. Nandoon na. Isang oras na. Niloloko ba nila tayo? Sasabihin ko sa iyo, ang kasal ng pamilya Cruz ay hindi matutuloy. Ang driver na iyon talagang hindi darating. Hinila ng mga Cruz ang pamilya Reyes sa istasyon ng pulis ng 2 beses. Walang silbi. Bakit ba biglang nag-iba ang sitwasyon? Kumusta, tatay? Anong nangyayari diyan? Sa akin, darating kami. Sa loob ng 20 minuto. Halos, 20. Inayos na namin. Tama na ang pagmamadali. Bakit hindi mo sabihin sa driver na bumagal? Sige, kailangan ko nang umalis. Pupunta rito ang punong barangay. Hoy, Mang Ben. Nasaan ang punong barangay? Sinabi ng punong barangay na pagkatapos kahapon, muntik na siyang masangkot. Ayaw na niyang makialam at nahihiya siyang magpakita. Kaya mananatili na lang siya. Itong si Marco Reyes. Nangako siya sa punong barangay kahapon na hindi siya magkakagulo ngayon. Ngayon, ginawa niya itong kalokohan. Hindi ba niya pinapahiya ang punong barangay? Marco, mahigit 30 taon na tayong magkapit-bahay. Palagi tayong nagkikita. Hindi ka ba pwedeng tumigil muna? Hayaan mo ang pamilya Cruz na magpakasal muna. Ben, ang pamilya Reyes ay umaatras na sa loob ng 30 taon. Teka, alam mo naman iyon. Bukod pa riyan, ano ang kinalaman ko riyan? Kaya ko bang dalhin mag-isa ang backhoe na iyon? Pakinggan mo ang sarili mo. Alam ng lahat may problema ka sa pamilya Cruz tungkol sa bahay at lupa. Pero sa kanilang espesyal na araw, dapat kang magpatawad. Tama ba? Oo nga, ang pagsira ng kasal ay mas malala kaysa sa pagsira ng 10 templo. Tumigil ka na lang ngayon.
Isipin mo na lang na kumukuha ka ng magandang karma para sa iyong pamilya. Hoy, hindi ko gusto ang sinasabi mo. Noong ang kanilang pamilya ay nang aapi sa lolo ko noon. Bakit walang humiling sa kanila na kumuha ng magandang karma? Yan ay nakaraan na. Ang mga kabataan dapat makita ang mas malaking larawan. Hindi ka pwedeng maghukay ng mga lumang sama ng loob. Marco, pakinggan mo ako. Kung patuloy kang magkakagulo, paparusahan kita. Silang. Anong klaseng ugali iyan? Gusto mo pa bang manatili sa baryong ito? Tama, isa lang siyang nanggugulo. Isang bulok na mansanas ang sumisira sa buong Bariles. Palayasin na siya sa baryo. Ganyan talaga ako. Kung may tapang ka, gibain mo ang bahay ko. Kanselahin ang rehistro ng pamilya Reyes sa baryo. Akala mo hindi ko gagawin. Akala mo wala akong tapang? Wala kang kapangyarihan. Hoy, Pumayag tayo. Isang magiging masamang pulis at ang isa naman ay mabuting pulis para maayos ang problemang ito. Hindi naman tayo dapat mag-away. Naku, nakakainis naman. Paano naging sigawan ang usapan? Ngayon Marco, alam mo naman kung ano siya. Ganyan talaga si Mang Tonyo. Wala namang personalan. Ito ang bagay. Ngayon, narito ako para bigyan ang pamilya Reyes ng katarungan. Okay? Daniel, turno mo. Sabihin mo ang iyong panig. Ang mga nangyari dati, tama ka talaga na mali. Magsimula sa pamamagitan ng paghingi ng taimtim na paumanhin. Ngayon Ricardo, tungkol sa nakaraan, lahat ng iyon ay kasalanan ko, bawat piraso. Huwag kang mag-alala. Bukas, makakakuha ka ng formal na liham ng paghingi ng tawad mula sa akin at ibabalita ko ang aking paghingi ng tawad sa loudspeaker ng baryo. Hinihiling ko sa iyo na maging mas malawak ang pangunawa mo. Patawarin mo na lang ako ngayon. Pinahiya mo ako ng husto ngayon. Kayo Reyes, maghintay kayo. Hoy, Ricardo Reyes! Ang aking ama ay nagpapakumbaba na ng ganito. At ikaw ay nagpupumilit pa? Ang mga babae ay dapat manahimik. Reyes, ang paghingi ng tawad ni Daniel ay tila taos-puso na. Kaya ngayon dapat mong utusan si Marco na ipaalis ang lahat ng sasakyang iyon. Hindi mapapaalis ng aking anak ang mga truck na iyon. Tama iyan, Ben. Ang mga backhoe na iyon ay hindi naman akin. Ang opisyal ay kinumpirma ito sa telepono. Ngayon ay idinadamay mo kami sa gulo na ito. Ano iyon? Oh, so sinasabi mo, ang aking pamilya ay sadyang inaapi, ang pamilya Cruz? Mali ang paghusga mo sa amin. Marco Reyes, matigas ka ba talaga sa bagay na ito? Ngayon Marco, hindi ko kayo sinisisi. Ang sinasabi ko lang, ang mga backhoe na iyan ay nagtatrabaho para sa inyong pamilya. Mag-recommend ka lang para sa amin. Sabihin mo sa kanila na agad ilipat ang mga truck. Marco, pakiusap. Kailangan namin ng tulong mo. Ang convoy ay nasa pasukan na ng baryo. Tatay, anong nangyayari doon? Ang pasukan ng baryo ay nakablock. Hindi tayo makapasok. Baka hindi muna tayo umuwi. Pumunta na lang tayo sa hotel. Kung malaman ng asawa ko, magagalit siya ng sobra. Imposible. Sino ang hindi uuwi para sumamba sa mga ninuno at dumiretso sa hotel para sa kasal? Ang pamilya Cruz magiging katatawanan. Sandali pa. Aw? Anak, ang ating dalawang pamilya naging magkapitbahay na sa loob ng 30 taon. Huwag nating hayaang ang maliit na bagay na ito masira ang ating relasyon. Tingnan mo, ngayon, hayaan mo lang ang anak kong si Luis makapag-asawa ng maayos at gawin mo ang gusto mo sa kalsadang ito. Mang Ben, magsalita ka naman, okay? Marco, malapit na ang nobya. Magkapitbahay tayong lahat. Sige na, gawin mo itong pabor para sa akin. Hayaan mo silang unahin ang kanilang gawain. Tama si Mang Gino. Ang mga kapitbahay. Dapat magkasundo, di ba? Sabi nga ng kasabihan, ang kapitbahay na malapit ay mas mabuti kaysa kamag-anak na malayo. Naku, anak, ipadaan mo lang ang mga sasakyan na ito para makadaan, okay? Ay, Mang Daniel, talagang hindi ko kaya. Hindi ba tumawag si Jose? Sabi niya darating ang sasakyan sa 20 minuto. Matagal na tayong naghintay. Ano pa ba ang kaunting sandali? Kalokohan, 1 oras na ang nakalipas at wala pa sila. Ikaw na lang ang nagsasabi sa kanila na huwag pumunta. Oy, Marco Reyes, desidido ka na talagang putulin ang ugnayan sa amin at hindi ka titinag, ganoon ba? hindi naman sa tumatanggi ako. Wala akong magawa. Hintayin ninyo, kayong lahat. Kapag tapos na ang kasal ng anak ko, kahit makulong man ako, ibabagsak ko kayo. Oy, anong sinasabi mo? Kung may mangyari sa pamilya Reyes, ikaw ang pangunahing suspect. Pulis, hindi siya nag-iisip ng maayos. Sinasabi lang niya iyon dahil sa galit. Mahal, anong gagawin natin ngayon? Luis,
Wala bang ilog sa pasukan ng baryo? Iparada ang mga sasakyan sa tabi ng ilog at tumawid doon. Tumanggi akong maniwala na mapipigilan tayo ng isang maliit na problema tulad nito. Tatay, ano bang pinagsasabi mo? Paano tatawid ng prosesyon ng kasal ang ilog sa likod ng baryo? Tigilan mo na ang kalokohan. Bumalik ka at gumawa ng tulay na plansa. Mas malapit iyon sa bahay. Pagkatapos, buhatin ang nobya para tumawid. Tama, isang tulay. Bilisan nyo at gawin na. Ang pagtawid sa tulay ay nagdudulot ng swerte. Sa kanilang kinabukasan, gagawa sila ng tulay kung saan may tubig at gagawa ng daan sa bundok. Ang kanilang buhay na magkasama ay magiging napakayaman. Tara na! Marco Reyes. Sa pagkakataong ito, sobra ka na talaga. Maghintay ka lang. Hindi ko ito palalampasin. At kayong dalawang matatalino. Uy, kuya, tama na. Hintayin mo. Paubos na ang oras natin. Ay, ikaw, mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Tawagan mo ako kung may mangyari. Tara na. Anak, nagsobra ba tayo sa pagkakataong ito? Oo, anak. Sa tingin mo, maghihiganti ba sila sa atin? Pareho na tayong tumatanda. Hindi naman iyon mahalaga sa amin. Pero ikaw, Tatay, nanay, ang mga bully ay hindi nagbabago. Kung hahayaan natin silang makalaya, sa tingin mo ba, patatawarin nila tayo? Kung ngayong pagkakataon, hindi natin lubusang dudurugin ang pamilya Cruz, ang buhay ng pamilya Reyes natin. Lalo lang magiging mahirap. Ang mababait ay inaapi. Sila ang unang nagudyok. Nanay, ihanda mo ang mga gamit mo. Sasama ka sa akin pabalik sa lungsod ngayon din. Bakit ako tinitingnan mo? Gawin mo ang sinasabi ng anak natin. Ang pamilya Cruz, galit na galit sila ngayon. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila? Huwag na tayong lumaban sa talo na laban. Manahimik muna tayo. Sa pinakamasama, gugugulin natin ang bagong taon kasama ang anak natin sa lungsod. sige, susunod ako sa inyong dalawa. Manggino, mga 10 minuto. Pagkatapos, papuntahin mo ang mga tao mo at alisin ang mga backhoe na ito. Kailangan ko sila ulit sa ilang araw. Luis Cruz, sandali, hindi ba dyan ang bahay mo? Bakit tayo huminto dito? Juanita, harang ang daan. Malapit nang dumating ang pamilya ko para magtayo ng tulay. Kailangan mo lang maging matiyaga sandali. Kargahin na lang kita pagdating ng tamang oras. Ano? Gusto mo akong pumunta sa bahay mo mula rito? Luis Cruz, ano bang nangyayari? Juanita, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ng tatay ko, ang tubig ay nagdadala ng yaman. Huwag mo kong lokohin. Ang labo-labo mo sa buong biyahe. Anong itinatago mo sa akin? Wala. Uy, bayaw. Bakit kami dinala ni Luis Cruz dito? Ayaw mo yatang pahakbangin ang kapatid ko sa bahay nyo, di ba? Bayaw, tingnan mo, hindi mo yun maintindihan. Ito ang mas malapit na ruta. Huwag kang mag-alala, siguradong dadalhin ko si Juanita nang ligtas sa kabila ng ilog. Luis Cruz, sinungaling ka pa rin, di ba? Sumusumpa ako, hindi ako magpapakasal sa'yo ngayon. Ang sunduin ng nobya sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog. Ngayon, yun ang hindi mo nakikita araw-araw. Ay nako, walang awa si Marco Reyes. Mas malala pa sa tatay at lolo niya. Ngayon, magiging maganda na to. Hindi mo naman talaga masisisi si Marco Reyes. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. 30 taon ng sama ng loob, at sa wakas ay nakaganti na siya. Kung ikaw, papakawalan mo ba yon? Uy, tama na yan. Wala tayong pakialam doon. Manood na lang tayo. Ate, tiisin mo na lang to ng isang beses. Ate, mamaya, aayusin ng pinsan ko yan. Pangako. Oo ate, matagal na kayong nagkikita. Huwag mong hayaang ang ganitong maliit na bagay ay magpahinto sa kasal. O kaya'y mapag-uusapan tayo. Ang pumunta sa ganitong daan, yun ba'y hindi magiging usapan? Tingnan mo lahat ng tao doon. Bawat isa'y nandito para tumawa. Uy, pinsan, kung dadaan tayo sa ganitong daan ngayon, mapapahiya tayo. Pero ang hindi siya maiuwi ay mas masama. Mag-isip ka at mabilis. Pinsan, Juanita, pakiusap, tigilan na natin ang mga sinasabi nating hindi naman totoo. Kung matutuloy lang ang kasal ngayon, pangako, pwedeng mo akong saktan, sigawan, kahit ano, gagawin ko lahat ng sasabihin mo, okay? Juanita, pakiusap, nakikiusap ako. Juanita. Luis, Juanita, gawin mo ito para sa akin. Isang beses lang, pakiusap, pangako, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo simula ngayon, okay? Juanita, si Luis ay laging mabuti sa'yo. Paano kung palampasin na muna natin ito? Tama iyan, Juanita. Hindi pwedeng basta-basta na lang kanselahin ang kasal. Sa tingin ko, si Luis ngayon ay napilitan sa sitwasyong ito. si... Talaga, Juanita? Ikaw ang pinakamahusay.
Marco Reyes, ikaw munting henyo. Abangan mo. Marco, nandito ako sa eksena ngayon. Dapat mong makita ang kalagayan ng pamilya Reyes. Nakakahiya. Sabihin mo sa akin, Si Luis Cruz ay binubuhat ang nobya habang tumatawid siya sa scaffold. Natumba ito at ang mga tao ay lumipad sa tubig. Sa kalagitnaan ng taglamig, walang nangahas sumunod sa kanila sa tubig. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang ilog. Nakaraos silang umakyat ng mag-isa. Anong sakuna? Juanita, ayos ka lang ba, Juanita? Huwag mo akong hawakan. Kinakansela ko ang kasal. Wow, hindi. Huwag mong kanselahin, Juanita. Teka, ate, huwag kang magpadalos-dalos. Sino ang ikakasal sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog? Tanging para mahulog. Nakakapahiya talaga. Gusto ko nang umuwi. Kung sino man ang gustong pakasalan siya. Sige lang. Tito, umalis na tayo. Tito? Kalokohan. Tingnan mo ang sarili mo. Paano kita pagkakatiwalaan kay Juanita? Umalis na tayo. Tito, bumalik kayo. Marco Reyes, babayaran mo ito. Anong sabi ng mga biyenan? Ano pa bang masasabi nila? Ang pamilya ng asawa ko ngayon alam na tungkol sa gulo namin sa pamilya Reyes. Sabi nila ngayon, bumili ng bahay sa bayan ng San Roque o kaya ay kanselado na ang kasal. Natatakot sila na simula ngayon, hindi na tayo makakalabas ng pinto. Yang Marco Reyes na iyon, ang maliit na henyo na walang ginagawang tama. Hahanapin ko siya. Sumusumpa ako. Pwede bang tumahimik ka? Nanay, kahit hanapin mo siya, kailangan mo muna siyang mahanap. Matagal na siyang wala. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin. Kung may tapang siya, hindi na siya magpapakita rito. Sige na, lahat, tumahimik. Tatay, paano ang usapin sa bahay? Sabi ng asawa ko, kailangan naming magbigay ng sagot sa pamilya niya ngayon. Luis, ang aming pamilya ay nagtayo ng bagong bahay at kumuha ng dagdag na metro para magkaroon ng isa pang kwarto sapat para sa inyong tatlong magkakapatid na lalaki na makapag-asawa. Kung bibili ka ng bahay sa lungsod, paano sina Jose at Carlos? Bibili ba sila o hindi? Saan kukuha ng ganyang kalaking pera ang pamilya natin? So, ibig sabihin kanselado na ang kasal ko? Tama? Anak, hindi naman sa hindi kita bibilhan. Kayo tatlong magkakapatid, kailangan naming pantay-pantay kayo. Kung ikaw ay mayroon at sila ay wala, paano sila makakapag-asawa sa hinaharap? Kasalanan mo lahat. Noong mga oras na iyon, kailangan mong kunin ang dagdag na metro. Ngayon tingnan mo ang nangyari. Pinasok mo ang pamilya Reyes sa sulok. Ano ang gagawin natin dito? Luis, hindi tama iyon. Narinig ko kay tatay na kumuha ng isa pang metro iyon ang una mong ideya. At sinabi mo na ang pamilya Reyes ay napakahina, hindi man lang sila mga has na umutot. Eksakto, kahit ang kuneho ay kakagat kapag nasulok, itinulak mo sila sa gilid. Ngayon tingnan mo, nawalan tayo ng dignidad at lahat ng iba pa. Jose, Carlos, ano ang ibig sabihin ninyong dalawa? So ako ang nagkamali, tama? May mali ba akong sinabi? Ha? Ito lahat dahil hindi ka kontento sa pag-angkop ng oportunidad. Dahil sa'yo, ang aming pamilya ngayon ay naging pinakamalaking biro sa buong baryo. Alam mo ba yon? Tama na. Gusto ninyong lahat na maghimagsik, ha? Hindi pa ako patay. Kailangan kong ayusin ang score na ito ngayon. Marco Reyes, akala mo ba makakatakas ka sa lungsod? Akala mo ba hindi kita maabot doon? Sinira mo ang aking plano sa kasal. Sisiguraduhin kong mawawala rin ang bahay mo. Patay ka na, Marco Reyes. Luis, kailangan mong itigil ito ngayon. Bitawan mo ako! Bitawan! Luis, ano ang silbi ng pagwasak ng kanyang bahay? Kung idemanda ka niya, hindi lang lahat babayaran mo, baka makulong ka pa. Siya ang sumira ng kasal ko. At inaasahan mong kakalimutan ko lang? Hindi ko kayang lunukin yan. Tama, sinira niya ang kasal mo, pero wala tayong ebidensya. Hindi tayo mananalo sa demanda. Pero kung wasakin mo ang bahay niya, nakita ka ng lahat ng kapitbahay. Kung magsampa siya ng kaso, wala tayong maikakaila. Ikaw. Luis, ang tunay na lalaki ay umuyuko kung kailangan. Tiyaga lang ng kaunti. May plano ako para sa kanila. Anong plano? Susundin natin ang orihinal kong ideya. Bilhin ang 2 metrong daanan mula sa kanila. Tapos, kalimutan mo na ang kasal ni Marco Reyes. Kapag namatay ang kanyang ama, si Ricardo Reyes, sisiguraduhin kong hindi nila mailabas ang kanyang kabaong sa pinto. Sinubukan na natin yan. Ang maliit na henyo na si Marco ay sobrang matalino. Hindi siya papayag. Oo, matalino siya. Pero ang kanyang mga magulang, sila ay isang mag-asawang walang pinag-aralan at sunod-sunuran.
Kung patuloy lang tayong maghagis ng pera sa kanila, kung hindi gumana ang 550,000 piso, 880,000 piso, 1,000,000, 100,000 piso, tiyak na sasabihin nilang oo. Pagkatapos, kahit na malaman ni Marco Reyes, walang siyang magagawa. Siya? Sige, gagawin natin ang paraan mo. Kapag dumating ang panahon, sisiguraduhin kong mabubulok ang bangkay ng kanyang ama sa bahay na iyon. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Mabuti na lang at nag-install ang anak ko ng CCTV na iyon. Hindi ko sana malalaman ang gulo na ito, ang pamilya Cruz. Sasabihin ko sa iyo, wala ni isang desenteng tao sa kanila. Bumaba ng ganyan kababa? Akala hindi makakalabas ng bahay ang kabaong ko. Sumpain ko ang kanilang mga ninuno hanggang ika-8 henerasyon. Sa palagay ko, pinakawalan natin sila ng masyadong madali. Noong una, matapos sirain ang kanilang kasal, medyo nakonsensya ako. Anak, harapin sila. Huwag kang mag-alala, nanay. Sisiguraduhin ko, makaganti sa kanila ng husto para dito. Mang Gino, kunin mo ako ng 3 backhoe. Sisimulan ko na ang proyekto. Ilang araw na lang, bagong taon na. Hindi ka man lang makapaghintay? Kahit nalaktawan ko ang bagong taon, haharapin ko sila. Alam mo, si Luis at ang matchmaker ay pumunta kay Juanita. Iniisip ko kung paano nangyari. Ano sa tingin mo? Kung maglakas loob sila na hindi ibalik ang bigay kaya at ang 2,750,000 piso na gastos sa amin, pupunta ako sa bahay nila at gagawa ng gulo. Sisirain ko ang kanilang bagong taon. Talagang babae ka. Ang alam mo lang ay gumawa ng eksena. Ano? Kung hindi nila ibigay ang pera pabalik, hahayaan mo na lang. Walang pagkakataon. Iyon ay mahigit 2,200,000 piso. Ang aking ipon sa buhay. Kung hindi natin kayang harapin ang pamilya Reyes, sa tingin mo hindi natin sila kayang harapin? Naku, nanay, relax lang. Tayo ang nasa tama dito. Kailangan nilang ibalik iyon. Kung hindi, maaari natin silang idemanda. Sinabi ko na sa kapatid ko ang tungkol dito. Si Carlos ay talagang may kakayahan. Hindi na sayang ang lahat ng pag-aaral na iyon. Uy, anak, kumusta ang nangyari? Magkano ang ibinalik nila? Ano ang magagawa natin? Binigay lang nila pabalik ang 1,650,000 piso. Ano? 2,750,000 piso. At binigay lang nila pabalik ang 1,650,000 piso? Ang laki ng kinukuha nila. Haharapin ko sila. Wala silang tigil. Oy! Luis, bakit hindi mo pinigilan si nanay? May kasalanan din tayo dito, kaya hindi natin maasahang makuha lahat ng pera pabalik. Tigilan mo ako. Hayaan mo siyang gumawa ng eksena. Kung ano man ang sobrang makuha natin, panalo na iyon. Eksakto. Ano namang problema sa pagkahulog sa tubig? Nahulog din ako. Kakansilahin ang kasal dahil sa maliit na drama? Hindi sila makakalusot. Talagang hindi sila makakalusot. Gusto mo ng magandang bagong taon. Kaya dapat nilang ibalik ang bawat sentimo. Ayos lang din ito. Pagdating ng oras na bilhin ang 2 metrong piraso ng lupang tirahan, sino ang nakakaalam kung magkano iyon? Carlos, sa tingin mo talaga, gagana ito? Tatay, kung may maglagay ng 1,100,000 piso sa harap mo para bilhin ang 2 metrong piraso ng iyong lupang tirahan, ibebenta mo ba ito? Ibenta mo. Kalimutan ng 1,100,000 piso. Ibebenta ko ito sa halagang 200 at 20,000 piso hanggang 300 at 30,000 piso. Kita mo, napakasimple. Yung 2 mula sa pamilya Reyes. 2 munting henyo lang sila. Kung wala ang anak nilang si Marco, sila ay ganap na maloloko natin. Kapag naitayo na ang bahay nila, ipagagawa ko sila. Bayaran ang bawat sentimo na utang nila sa atin. Doble. Ginoo, patuloy lang sa pagmamaneho. Ang maliit na henyo na iyon, sobra na talaga siya. Tingnan natin kung hanggang kailan sila magyayabang. Reyes, ang tapang mo namang bumalik. Sinira ni Luis Cruz ang lugar mo kahapon. Parang handa siyang pumatay. Oo, dapat kang tumahimik muna. Alam ng matalino kung kailan aatras. Hayaan mo munang lumamig siya. Kung hindi, baka hindi ka umabot sa bagong taon. Ngayong bagong taon, sino ang hindi aabot? Tingnan na lang natin. Salamat sa pag-aalala, pero may ilang dapat ayusin. Bago matapos ang bagong taon. Oo, ikaw talaga. Nanay at tatay, bumalik na ang mga Reyes. Seryoso ka? Nakita ko mismo, si Marco Reyes na iyon. Ang maliit na henyo na iyon ay nagdala ng backhoe. Malamang, naghahanda siyang magsimulang maghukay ng pundasyon ngayon.
Ang maliit na henyo na iyon ay lumabas na ngayon. Papatayin ko siya ngayon. Hoy! Kumalma ka, Luis. Umalis ka sa daan ko! Hoy! Tatay, kailangan mong dalhin ang pera at puntahan si Reyes ngayon. Tulad ng napag-usapan natin, babayaran namin siya ng cash at bibilhin ng 2 metrong lupa. Kami ni Luis ay haharang sa maliit na henyo na si Marco Reyes. Tara, huwag mong hayaan ang kapatid mong gumawa ng hindi na maaaring bawiin. Si. Uy, Ginoo, i-drive mo dito. Marco, ikaw na maliit na henyo. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Papatayin kita ngayon. Kaya nagulo ang kasal mo. Yan ba ang dahilan? Kaya ka galit na galit? Luis Cruz, sinusubukan mo bang pumatay ng tao? Wala na ang nobya ko. Papatayin kita ngayong araw na ito. Suntukin mo ako ulit. Suntukin mo ako ulit. At lalaban ako. Kung hindi kita mapatay ngayon, hindi ako lalaki. Halika dito. Halika dito. Luis, huminahon ka. Bitawan mo ako, Carlos! Luis, nakalimutan mo ba ang plano natin? Hindi natin pwedeng sirain ang malaking plano. Sa hinaharap, kalimutan mo na ang basta-basta na lang saktan siya. Kahit na ipaluhod natin siya at pakainin ng tae sa harap mo, gagawin niya iyon. Kung hindi lang dahil sa plano, pupukpukin ko ang utak mo. Pinipigilan nila ako para makumbinsi nila si tatay. Magaling talaga ang pag-iisip na iyan. Lalabanan kita hanggang sa huli. Tuloy lang sa pagmamaneho. Lahat tumigil ka agad. Sino ang nagsabi na maaari mong hukayin ang daan? Alisin mo yung bagay na yan dito. Bingi ka ba o ano? Umalis ka. Jose Cruz, ito ang lupang tirahan ng aking pamilya. Sino ka para sabihan kami kung ano ang gagawin? Oo, ito ang iyong lupang tirahan, pero binalaan na kita dati. Kung gusto mong maghukay, maghukay ka sa ilalim ng sarili mong bahay. Kung hihipuin mo yung daan, papatayin kita ngayon din. Oy, ngayong binanggit mo yan, binigyan mo ako ng ideya. Ginoo, wasakin mo yung daan. Magsimula ka sa tabi mismo ng pader nila. Sige, gawin mo na. Oh. Huwag kang maglakas loob. Kung gagawa ka ng isang hakbang, hindi ka makakalabas ng buhay sa baryong ito. Hoy, Marco, ang daan na yan ay pag-aari ng pareho nating pamilya. Ito ang ating daanan. Kung huhukayin mo yung daan, pinuputol mo ang tanging daan palabas natin. Laban yan sa batas. Tigilan mo na ang kalokohan. Hinuhukay ko ang lupang tirahan ng sarili kong pamilya. Anong batas ang nilalabag nun? Laban talaga yan sa batas. Pumunta ka sa syudad at magtanong sa abogado kung hindi ka naniniwala. Huwag mo na akong banta. Oo, ang daan na ito ay talagang ang tanging daan palabas namin. Pero kayo ang unang sumira ng daan at may ebidensya ako. Hoy, hindi ba abogado ka? Sige, magsampa ka ng kaso sa akin. Dalhin mo ako sa korte. Andito lang ako. Naghihintay. Hindi, Marco, hindi mo pwedeng. Gawin mo na. Tuloy lang sa pag-usad. Ako ang mananagot kung may matamaan. Subukan lang ninyo. Kaya gagawin mo talaga? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon din? Luis, ang maliit na henyo na iyon. Tigilan mo na yan ngayon din? Talaga bang gagawin mo to? Papatayin kita, Luis! Ikaw na ang maliit na henyo. Tigilan mo na yan ngayon din! Manggino, anong ginagawa mo dito? Ano? Proyekto ko ito. Kailangan ko ba ng pahintulot mo para pumunta? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi ako dumating, siraan mo ba ang backhoe ko? Pagod ka na bang mabuhay? O gusto mong mamatay? Hindi. Kumalma ka, Manggino. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mang Gino. Marco? Ikaw mismo ang pumunta? Para sa trabaho ni Marco, paano ako hindi susuriin? Huwag kang mag-alala. Kung may magtatangkang manggulo, pagsisisihan nila. Hindi, wala namang ganoon. Hindi iyon, Luis. Sino itong lalaking ito? Bakit ka masyadong takot sa kanya? Kumuha ako ng paghuhukay ng lupa, di ba? Si Manggino ang nagpopondo. Lahat ng trabaho ko dati sa kanya galing. Narinig ko na ang mga tao sa paghuhukay ng lupa. Lahat ay matatapang. Sino ba ang mag-aakala na ang batang Reyes na iyon ay may kakilalang ganyan? Ano ang gagawin natin? Paano ko malalaman? Pero hindi tayo pwedeng tumayo lang dito at panoorin ang batang Reyes na iyon na naghuhukay ng kalsada natin. Paano tayo lalabas mamaya? Galaw na, gawin mo ang sinabi ni Marco. Sino mang hindi susunod, kakausapin nila ako. Hindi ko inaasahan na darating si Sofia Santos. Talagang nakatipid sa akin ang problema. Simulan na ang paghuhukay.
Ricardo, bumalik ka. Oo, bumalik ako. Nasira ang bahay ko. Hindi ko alam kung sinong maliit na henyo ang gumawa niyan. Aakalain ko ng tawagan ang pulis. Huwag mong tawagan ang pulis. Ricardo, ang panganay kong anak ang nagalit. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Kumilos siya ng hindi tama. Sinira ang bahay mo ng ganito. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Ang batang Reyes na iyon, kapag akin na ang lupaing iyon, ang pagpapahiya na ibinigay mo sa akin, babayaran kita ng 100 beses. Ricardo, sinira ng batang iyon ang maraming gamit sa bahay mo, di ba? Babawi ako sa iyo. Ito? Sapat na ba? Itong lalaking ito talagang naglabas ng pera. Pero tulad ng sinabi ng anak ko, itong pagganap, kailangang ituloy. Ricardo, tingnan mo, talagang taos puso si Daniel. Huwag ka nang mag-alinlangan, tanggapin mo na. Sinira ng anak ko ang kasal niya at binabayaran niya ako, hindi ko kukunin ang perang ito. Ang pagkabigo ng kasal ni Luis. Utang namin iyon kay Marco. Nalaman namin kalaunan. Ang buong pamilya niya ay hindi makatuwiran. Siya ay isang bangungot. Kung isinama namin siya sa aming pamilya, hindi ba iyon mag-aanyaya ng sakuna? Oh, kung ganoon ang lohika, dapat mo kaming pasalamatan. Ako. Oo, tama ka, Aling. Para dayain kami sa aming lupa, talagang marunong ang lalaking ito maglaro ng laro. Ricardo, sa tingin ko, talagang taos puso si Daniel. Mas mabuting tapusin ang away kaysa ipagpatuloy. Tingnan mo, alam niyang mali siya. Pakiusap, maging mas malawak ang iyong pangunawa. Patawarin mo siya ngayong 1 beses. Mang Ricardo, tungkol sa bahay, kasalanan ko ang lahat. At kasalanan din ng aking ama. Bukas, pupunta ako sa broadcast ng baryo. At babasahin ang aking liham ng paghingi ng tawad. Sumusumpa ako rito kung sakaling manggulo muli sa pamilya Reyes. Maaksidente ako ng truck. Maaksidente, isasama ko ang buong pamilya mo sa akin. Hinto? Seryoso ka? Talaga. Sige, ituring nating pantay na. Iyan ang tinatawag kong kagalang-galang. Mang Ricardo, may isa pa. Tingnan mo. Ano iyon? Tingnan mo. Kung si Marco ay harangin ang daan na iyon, magiging magulo para sa ating dalawa. Eto ang naisip ko. Ang 2 metrong daan na iyon, bibilhin ko. Dala ko na ang pera. 550,000 piso. Ano sa tingin mo? Ang 550,000 piso ay maraming pera. Pero ayaw ng anak ko na ibenta ko ito. Saka ako'y magdaragdag ng 110,000 piso. Ricardo, 600,000 piso ay sapat na. Si Daniel ay talagang tapat dito. Pero ang anak ko, Ang mga bata ay mainit ang ulo. Hindi natin laging susundin ang sinasabi nila. Saka, sino ba ang tatanggi sa madaling pera? Dahil hindi pa kontento si Mang Ricardo, magdaragdag ako ng 220,000 piso. Daniel, sinisira mo ba ang sarili mo? 880,000 piso iyan. Dagdag pa ang bayad sa mga nasirang bagay, 900,000 piso na. Basta maligaya si Mang Ricardo. Sige lang, kasalanan ko naman na inapi-apihan ko siya noon. Ituring mong paghingi ng tawad. Mahal, 900,000 piso ay malaking halaga. 2 metrong piraso lang ng lupang tirahan. Ibenta mo na. pero paano ko haharapin ang anak natin? Kung hindi pa rin kontento si Mang Ricardo, kukuha ako ng mas maraming pera ngayon din. Ricardo, nakikita mo kung gaano kalayo ang kaya ni Daniel? Basta. Tama ka. Maaari kang magalit kahit kanino, pero hindi sa pera. Ibebenta na namin. Yang batang Reyes na yon. Ang perang ibinigay ko sa iyo, babawiin ko lahat. Hintayin mo lang. Pumirma na tayo ng kasunduan sa paglilipat. Sige, pumirma na tayo. Mabuti. Hoy, Mang Gino, hindi mo maaaring hukayin ang daang ito. Ito lang ang tanging labasan namin. Kung hukayin mo ito, paano kami lalabas? Nararapat lang sa inyo. Noong nagtayo kayo ng bahay, bakit hindi kayo nag-iwan ng daan? Ngayon lang kayo nakaisip na walang labasan?
Sino ang masisisi ninyo? Kung ako ang masusunod, sana itinapon ko na kayong mga bastardo sa ilog para maging pagkain ng isda. Bakit hindi pa umuuwi si tatay? Natapos ba niya o hindi? Kung hindi siya dumating agad, sira na ang daang ito. Kung ako ito, matagal ko nang itinapon ng bastardo na iyan sa ilog para pakainin ng isda. Bakit hindi pa umuuwi ang tatay ko? Nakapag-ayos ba siya ng mga bagay-bagay o hindi? Kung hindi siya babalik agad, talagang mawawala sa atin ang kalsadang ito. Manggino, pakiusap, kumalma ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking lolo at aking ama. Pareho silang nawalan ng bait. Huwag kang mag-alala, tiyak kong magbabayad si Marco Reyes para dito. Mang Ricardo, ano ang gusto mong gawin? Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Pera, lupa pangalanan mo lang, sa iyo na. Talagang hindi mo maaaring hukayin ang kalsadang ito. Tama iyan, Manggino. Talagang hindi mo ito mahuhukay. Marco, Mula pa noong panahon ng aking lolo, ang aming pamilya, sa lupang tirahan na ito, ay tiniis ang 30 taon ng pagkapahiya. Dati naming tiniis. Ngayon, hindi na namin ito titiisin. Hukay pa! Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Napigilan ako. Marco Reyes, nakatayo ako rito mismo. Kung maglalakas loob kang hukayin ang lupaing ito ngayon, mamamatay ako rito mismo. Gumastos ka ng maraming pera. Iginiit mong tulungan kitang bilhin ang kalsadang ito. Ano ang layunin mo dito? Talaga, mukhang marami kang perang sayang. Napakahalaga ng kalsadang ito sa akin. Malalaman mo mamaya. Sige, nag-ayos na kayong dalawang pamilya. Hayaan mo akong sabihin ito. Huwag nang magdulot ng problema. Kung hindi, ako'y ganap na mapapahiya. Siyempre, sa pagpirma ng kasunduang ito, tingnan natin kung siya maglalakas loob na galawin ang kalsadang ito muli. Ay naku, si Marco Reyes ay talagang hinuhukay ang kalsada mo. Sa pagkakataong ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Ngayong mayroon na tayong kasunduan, tingnan natin kung may tapang pa siya na hukayin muli ang kalsadang ito. O hindi, si Marco Reyes ay talagang hinuhukay ang iyong kalsada. Sa pagkakataong ito, pagbabayarin ko siya. Aling Nena, dapat naisip mo ito ng mas maaga. Kung humingi ka lang ng tawad ng maayos kanina, hindi tayo mapapadpad dito ngayon. Huhukayin ko ang kalsadang ito ngayon, kahit ano paman. Naku. Diyos ko. Ito'y sobra na. Paano kami mabubuhay ng ganito? Kung maglakas loob kang hukayin ang kalsadang ito ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Oh, langit. Marco, kung hukayin mo ang lupaing ito, kahit matapos mo ang paggawa ng bahay mo, hindi ka makakalabas, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko ilalagay ang pinto sa tabing ito. Ilalagay ko ito sa hilagang bahagi. Imposible. Ang isang pinto sa hilagang bahagi diretsyong nakaharap sa inyong tahanan ng mga ninuno, masamang feng shui iyan. Ang feng shui ko ay wala kang pakialam. Umalis ka! gawin mo. Tingnan natin kung talagang hindi sila takot mamatay. Igil, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan ang aming kalsada. Tatay, nandito ka na sa wakas. Ano? Marco Reyes, tingnan mong mabuti. Itong 2 metrong landas, ibinenta na ito ng iyong ama sa aming pamilya Cruz. 20,000 piso. Talagang nagpakahirap ang aking mahal para makaganti sa amin. Tatay, totoo ba talaga? Siyempre, nakasulat ito ng malinaw sa itim at puti. Marco Reyes, tingnan mong mabuti. Ikaw! Tigilan mo na ang kalokohan. Atin na ang daang ito. Wala kang karapatang galawin ito. Uy, tatay, paano mo nagawang ibenta ang daang ito sa pamilya Cruz? Ay pera. Yan lang ang mahalaga sa iyo. Sige, naiintindihan ko. Marco, huwag kang magalit. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatayo ng bahay mo. Simula ngayon, pwedeng maghati ang 2 pamilya natin sa daang ito. Patuloy tayong maging mabuting magkapitbahay. Oo, simula ngayon maghahati ang 2 pamilya. Lahat ng dating sama ng loob sa pagitan ko at ng pamilya Reyes ay tuluyan ng nabura. Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo ang tatay mo. Yan ba ang salita mo? Siyempre, ang salita ng isang tunay na lalaki ay kanyang paninindigan. Si. Di maghuhukay ako sa sarili kong lupa at wala kayong karapatang mag-utos sa akin. Naku, ano ba? Marco, maghukay ka na lang ng pundasyon mo. Pagkatapos mong matapos ang bahay mo, mas lalapit ang 2 pamilya natin. Oo, simula ngayon lalong lalapit ang 2 pamilya. Lapit na lapit. Ha. Sige, ayos na. Ginoo, simulan mo ang paghuhukay doon. Hukayin mo pa ng 2 metro ang lalim.
Marco Reyes, kapag natapos mo na ang bahay mo, pupaluhodin kita at tatawag ka sa akin ng tatay. Gino, simulan mo na lang maghukay doon. Bumaba ka pa ng 2 metro. Marco Reyes, kapag naitayo na ang bahay mo, pagluhod kita at tawagin mo akong tatay. Marco, papabayaan na lang ba natin sila? Hayaan mo silang mag-enjoy muna. Paggising nila bukas ng umaga, hindi nila alam kung saan sila iiyak. May iba ka pa bang pakulo, Marco? Maghukay ka. Sige, maghukay ka. Kapag tapos ka na, ikaw ang iiyak. Uy, lahat, maging mabuti kayo sa kanya sa mga susunod na araw. Huwag niyo siyang hayaang makaalam ng kahit ano. Tama si Carlos. Talagang hindi natin pwedeng sayangin ang lahat ng ating pagsisikap. Ngayong gabi, magdiwang tayo ng maayos. Ha ha ha. Ituring mo itong maagang paalam na party para sa pamilya Reyes. Ha ha ha. Ang galing, Marco! Hindi ko alam na may ganyan kang galaw. Para itong malaking regalo na pakete. Hindi ako katulad ng aking lolo na lumulunok ng kanyang pride. Sa pagkakataong ito, kailangan kong turuan ang pamilya Cruz ng isang tunay na leksyon. Huwag kang mag-alala. Ipapagawa ko sila magdamag ngayong gabi. Bukas ng umaga, tiyak na ihahatid natin ang malaking regalo na iyon at ako ang mauupo sa harapan para sa palabas. Tingnan natin kung gaano pa sila katagal tatawa. Anak, handa ka na ba sa iyong panig? Oo, ngayong gabi, habang natutulog sila, sisirain natin ang kalsada. Inayos ko na ilihis ang tubig magdamag. Pagkagising ng mga Cruz bukas, makikita nila mismo sa kanilang pintuan isang palaisdaan na may lalim na 2 metro. Panaginip pa ba ito? Bakit may lawa dito sa lugar natin? Panaginip lang talaga ito. Naku, ano ba to? Ano ang nangyari dito? Tayo na lahat. Lumabas kayo dito ngayon. May mali. Ang ingay agad? Bakit? Ano ang sinisigaw mo? Tingnan mo ito. Ano ba yan? Tatay. Marco Reyes, ang bastardo na yan. Talagang ginawa niyang lawa ang lupang tirahan niya. Paano ba tayo makakalabas ngayon? Ang buong pamilya Reyes ay bulok na bulok. Binali nila ang kanilang salita. Niloko tayo ni Marco Reyes. Akala namin magtatayo siya ng bahay. May masamang plano pala siya sa simula pa lang. Papatayin ko siya ngayon. Paano tayo makakalabas ngayon? Lalangoy tayo sa gitna ng taglamig. Ikaw, Marco Reyes, kahapon pinalalim niya ito ng 2 metro. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Ngayon. Tatay, pero ito ang sarili niyang lupang tirahan. 2 metro ng lupaing iyon ay atin. Tawagan ang pulis. Bilis. Ah, tama. Muntik ko nang makalimutan. Meron tayong kasunduan sa paglilipat. May patunay tayo. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Go, ngayon. Marco Reyes, bastardo ka. Lumabas ka dito. Papatayin kita. May tumawag ng pulis. Bilisan mo, alis! Marco Reyes, bastardo ka. Lumabas ka dito, gago. Papatayin kita ngayon din, isinusumpa ko. Nasaan siya? Lumabas ka dito, bastardo. Maaga ka naman dumating. Paano kayo nakalabas? Wala kang pakialam kung paano kami nakalabas. Pigilan mo si tatay. Tara na. Sobra naman iyan. Tatay, bakit mo pa kinakausap yan? Papatayin kita ngayon? O hindi ako si Cruz? Sino ka ba at pinapakialaman mo? Pumasok kayo para manakit. Wala kayong respeto sa batas. Pasensya na sa lahat. Alam kong hahanapin mo ako ngayong umaga. Kaya naisipan ko na imbitahan ang mga pulis dito para mas madali para sa lahat. Marco Reyes, ikaw. Mga pulis, nagkamali lang ng pagkakaintindi. Sobra na ang ginawa niya sa amin. Tinatakot lang namin siya. Oo, tama iyan. Tinatakot lang namin siya. Kaya ngayon, pananakot lang. Paano naman noong isang araw? Ikaw ang sumira ng bahay ko, di ba? Hindi ako iyon. Hindi. Ang kapatid ko ang gumawa. Siya. Jose, ako...
Hindi ako iyon. Hindi. Aba, Luis Cruz, hindi mo maitatanggi iyan. Tingnan mo. Mayroon akong CCTV. Mga pulis, isasakdal din namin siya. Marco Reyes, nang walang pahintulot, hinukay ang 2 metrong bahagi ng aming lupang tirahan at ginawang palaisdaan. Iyan ay hayagang pagsira ng pribadong ari-arian ng iba. Oo, tama iyan. Gusto rin namin kasuhan siya. Hinuhukay ko ang lupang tirahan ng aming pamilya. Huwag mo akong subukang paikutin. Idedemanda kita ng paninirang puri. Brissett, kinuha na ng tatay mo ang pera ko. Ibinenta niya sa amin ang 2 metrong bahagi ng lupang tirahan. Pumirma kami ng kasunduan sa paglilipat. Huwag mo nang isiping itanggi iyan. Buwisit, kinuha na ng tatay mo ang pera ko at inilipat ang 2 metrong lupang tirahan sa pamilya ko. Pumirma na kami sa kasunduan sa paglilipat. Huwag mo nang isipin na tanggihan ito. Pinunit mo ba talaga ang lupang tirahan nila? Ito ang sarili kong lupang tirahan. Hindi sa kanila. Huwag mo nang isipin na tanggihan ito. Pinirmahan ng tatay mo iyon. Itim at puti. Pinirmahan nga niya. Pero hindi sa kanya ang lupang iyon. Sa akin ito. Kaya hindi valid ang kasunduan sa paglilipat ninyo. Buwisit, Ricardo Reyes, lumabas ka rito ngayon din. Kinuha mo ang 20,000 ko. Sinusubukan mong umiwas, ha? Punong Barangay Mang Ben, anong ginagawa ninyo rito? Mang Daniel, akala ko, dahil kailangan mo pa rin silang tawagin sa bandang huli, nauna na ako at inimbita sila. Ricardo Reyes, ano ito tungkol sa kasunduang ito? At ang lupang iyon? Kanino na ito ngayon? Pulis, ito ang nangyari. Ilang araw ang nakalipas, ibinigay ko ang lupang tirahan sa aking anak. Sa anak ko na ito ngayon. At para dito, si Punong Barangay ang makakapagpatunay sa amin. Tama. Ako ang humawak sa bagay na ito. Ang paglilipat ay ginawa ayon sa batas. At inihain ko ang mga papeles. Pulis, ito ang titulo ng lupang tirahan ng aking anak. Ikaw, bakit mo ito ibinenta sa akin? Noong nakita ko ang malaking pera at pinipilit ako ng aking asawa, nakalimutan ko na naibigay ko na pala ito sa aking anak. Narito ang 20,000. Ibinalik ko sana ito kaninang umaga. Tamang-tama na narito kayong lahat. Ikaw? Dagdag pa, sa panggigipit ng aking asawa, nakalimutan ko nang ibigay ang lote sa aking anak. Ang 1,100,000 piso ay narito lahat. Balak ko sanang ibalik ito sa iyo kaninang umaga. Mabuti at nandito ka. Ikaw? Mang Daniel, ang kasunduan sa regalo ko at ang titulo ng aking lupang tirahan ay parehong mas nauna ang petsa kaysa sa kasunduan sa paglilipat mo. Ang iyong kasunduan sa paglilipat ay hindi wasto. Wala kang kahihiyan. Ang pamilya Reyes ay walang hiya. Tatay, naloko tayo ng amang iyan at ng kanyang anak. Ginagawa nila tayong mga tanga. Kung alam ko lang ng mas maaga, makikipaglaban kami sa inyo hanggang kamatayan, hindi namin siya hahayaang magpatag ng kalahating ektaryang lote. Marco Reyes, para sa mga maliliit na bagay, nararapat bang itulak ang aking pamilya sa sulok? Iyan ay paninisi sa biktima. At alam mo yan, binigyan kita ng pagkakataon. Nagsisinungaling ka. Nakiusap ako sa iyo, nagmamakaawa sa iyong paanan, at sinira mo ang mga plano ng kasal ng aking anak. At ngayon, mismo sa harap ng aming bahay, naghukay ka ng 2 metro lalim na lawa. Isang lawa na 2 metro ang lalim. Sinusubukan mo kaming itulak sa aming mga libingan. Mang Daniel, noong unang pumunta ka sa aking pintuan, hindi ba sinabi ko sa iyo na sumulat ng liham ng paghingi ng tawad? Ipa-broadcast ito ng 3 beses sa pamamagitan ng broadcast ng baryo at ipaskil ito sa publiko sa loob ng 3 araw? Kung ginawa mo iyon, hindi ako kukuha ng kahit 1 piso. At ang 30 taong hinanakit na ito ay mapapawi sana. Tama ba ako? O hindi? Ikaw. Kasama ang punong barangay dito, itatatwa mo ba ito? Marco, susulat kami ng liham ng paghingi ng tawad. Susulat na namin ito ngayon. Hindi lang 3 beses. Babasahin namin ito ng 30 beses. Kung kailangan, maawa ka, Marco. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Uli na. Narito ang 1,100,000 piso. Walang kahit 1 piso na nawawala. Bilangin ninyo mismo. Walang refund kapag lumabas na kayo. Marco Reyes,
Pinanood kitang lumaki. Magkapit-bahay na tayo sa loob ng mga dekada. Kailangan mo ba talagang umabot ng ganito? AI. Mang Daniel, kayo ang unang kumilos ng walang dangal. Huwag ninyo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Lahat ng ito ay karma ninyo na bumabalik sa inyo. Marco, nakita kitang lumaki. Mga dekada na tayong magkapit-bahay. Talaga bang iiwan mo kaming walang-wala? Mang Daniel, kayo ang nagsimula ng gulo na ito. Kaya wag mo akong sisihin sa pagganti ko. Karma lang iyan na dumarating sa inyo. Pulis, punong barangay, Mang Ben. Ang batang Reyes na iyon ay lumampas na. Sa kanyang lupang tirahan, naghukay siya ng lawa na 2 metro ang lalim, sa tabi mismo ng bahay ko. Kailangan mong makialam. Kung hindi, babagsak ang bahay ko. Marco, totoo ba ang sinasabi niya? Punong barangay. Sa sarili kong lupang tirahan, nag-aalaga ako ng isda. Anong masama doon? Wala akong kinuha kahit 1 pulgada ng lupa nila. Teka, hindi. Binigyan ko pa sila ng ilang sentimetro. Punong barangay. Para makaalis ngayon, kailangan naming bumaba mula sa bubong. Tingnan mo mismo kung ayaw mo maniwala. Tumahimik kayo. Umalis kayo. O sisirain ko ang buong bagong taon ninyo. Ha, Kahit ngayon, nagdadabog pa rin siya sa amin. talaga? Kung matapang ka, lumipad ka rito? Kung ako ang tatanungin mo, nakuha mo ang nararapat sa iyo. Ang pamilya Cruz ay talagang nasa problema ngayon. Malamang, kailangan na nilang magsagwan ng bangka para makalibot. Pustahan tayo. Si Marco Reyes ay hindi pa sila papayagang magkaroon ng bangka. Maiipit sila sa bubong. Sige, tama na. Si Mang Daniel ay kasama ng punong barangay. Tara na. Pulis, punong barangay. Tingnan ninyo ito. Paano kami mabubuhay ng ganito? Marco Reyes, bastardo ka. Sana walang hiya ang anak mo. Punuin mo itong lawa ngayon din. O sumusumpa ako, pagsisisihan mo ito. Marco, ikaw, ito'y sobra na. Marco Reyes, walang hiya ka. Sana lahat ng anak mong lalaki ay walang butas ang puwet. Punuin mo yang lawa ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo. Marco, ikaw, sobra na yan. Marco Reyes, kahit na ito ang lupang tirahan mo at hindi namin kontrolado ang itatayo mo riyan. Pero mali ito. Pulis! Para sa mga walang hiya, ito lang ang paraan. Sila ang nagsimula. Huwag mo akong sisihin kung tinapos ko. Ikaw ang walang hiya. Inaamin ko na mali ang pagpapalawak ko ng bahay. Ang hindi pag-iwan ng daan ay kasalanan ko. Pero hindi mo rin dapat kaming ikulong sa loob. Kung ang kasunduan sa paglilipat kasama ng aking ama ay natuloy, hindi ba't kinulong mo rin sila? Huwag mo akong siraan. Talaga? Pulis! Punong barangay! Mang Gino, kaya lahat kayo ay iniisip na sobra na ako. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyong lahat kung ano talaga ang balak ng mga Cruz. Bilhin ang 2 metro, hindi lang si Marco Reyes ay hindi makapag-asawa. Kahit mamatay ang kanyang ama na si Ricardo Reyes, sisiguraduhin kong hindi nila mailabas ang kanyang kabaong. Ito. Lahat, tingnan ninyo. Nakita nyo kung gaano kasama ang mga Cruz. Ayokong mabulok sa sarili kong bahay kapag namatay ako. Inaani mo ang iyong itinanim. Maawa ka. Kayo ang may gawa nito. Karapat dapat sa inyo. Daniel, hiniling mo sa akin na maging tagapagpayapa para makuha si Reyes na ilipat ang 2 metrong bahagi ng lupa sa iyo. At ito pala, ang tunay mong plano. Mang Ben, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag ang ano. Kung ito ay talagang nagtagumpay, ako sana ay naging kasabwat mo. Hay, kayo, 2 pamilya, ay puro problema lang. Pulis! Itong video na ito ay patunay na si Luis Cruz ay sumira ng aking bahay. Ipadala ko sa iyo. Ipadala mo sa akin. Sasama ka sa akin. Hindi. Teka. Mang Ben, pakinggan mo ako. Ano pa ang ipapaliwanag? Kung magtatagumpay ito, magiging kasabwat kita. Seryoso, ang inyong 2 pamilya ay talagang sakit ng ulo. Pulis, ang video na ito ay ebidensya na sinira ni Luis Cruz ang bahay ko. Ipapadala ko ito sa iyo. Ibigay mo sa akin. Sasama ka sa akin ngayon. Oh, hindi. Tatay, ayaw kong pumunta sa kulungan. Pulis, ang anak ko nga ay sumira ng bahay ng pamilya Reyes. Pero binigyan ko na sila ng $2,000 bilang kompensasyon. Tama. Ang $2,000 na iyon ay dapat na kompensasyon. Pero iginiit mo na ilagay ito sa nawalang bisa ng kasunduan sa paglilipat. Kaya hindi binibilang ang kompensasyong iyon.
Ngayon pananagutin natin siya. Si Mang Ben ay maaring magpatunay niyan. Ibinalik namin ang lahat ng pera sa inyo ngayon. Hindi binibilang. Sige, sasama ka sa akin ngayon. Hindi. Tatay, ayaw kong pumunta sa kulungan. Hindi mo maaaring arestuhin ang anak ko. Ang kasalanan ng anak mo ay hindi ganoon kalubha. Hindi ito magtatagal. Kung magpapatuloy ka, iyon ay paghadlang sa hustisya. Ha? Pulis? Kaya talagang hindi mo aaksyonan ang aming issue? Grub. Ikaw ang nag-aral ng batas. Sabihin mo sa akin, paano ko ito haharapin? Arestuhin mo siya. Noong minamarkahan mo ang mga hangganan, kung hindi ka kumuha ng dagdag na metro, mangyayari ba ang lahat ng ito? Markahan mo ng mabuti. Marco Reyes, alam kong walang saysay ang pakikipag-usap sa'yo, pero umaasa pa rin akong uurong ka ng kaunti. Kahit papaano, bigyan mo sila ng daanan. Hindi. Ito ang lote ko, kaya ako ang nagdedesisyon. Kung hindi nila gusto, maaari nila akong idemanda. Ayusin ninyo sa inyong sarili. Kung talagang hindi kaya, dalhin sa korte. Hayaang mamagitan ng korte. Tara na. Oh, tatay. Ang lupang tirahan na ito, akin ito. Gagawin ko ang gusto ko. Kung hindi sila masaya doon, pwede nila akong idemanda. Kayo na ang umayos niyan. Kung hindi gumana, pumunta sa hukuman. Hayaan ang hukuman ang mamagitan. Tara na. Ah, tatay? Punong barangay? Punong barangay, huwag mo akong pigilan dito. Hindi ako uurong. Kung sila ay tulad ng dati, nagbigay ng 1 metro, wala sana itong nangyari ngayon. Kahit hindi sila nagbigay, kung sila ay nagpunta sa broadcast ng baryo at taos-pusong humingi ng tawad, hindi sana ako umabot dito. Kung alam mo kung paano ito magtatapos, hindi mo dapat sinimulan. Lahat ngayon ay kasalanan mo. Ikaw ang may gawa nito. Binalaan ka namin, pero ayaw mong makinig. At tingnan mo kung saan ka napunta. Nararapat sa iyo. Punong barangay? Mali ako. Talagang alam ko na ngayon. Huwag mo akong sabihan. Hindi kita matutulungan. Mang Ben, noong una, laging nasa panig mo ako. Paano ko ito aayusin para sa iyo ngayon? Kahit gusto kong makialam, kahit itapon ko lahat ng aking pride, sa tingin mo ba magkakaroon ng pagbabago? Ikaw ang nagsimula ng gulo. Ikaw ang tatapos. Ikaw ang umisip. Aray. Ricardo, talagang alam kong mali ako. Sulat ako ng liham ng paghingi ng tawad bukas. Okay? Hindi mo alam na mali ka. Napilitan ka lang. Ang ganyang paghingi ng tawad walang halaga sa amin. Marco, tama na. Laging bigyan ng paraan ng iba. Magiging madali ang mga bagay sa hinaharap. Alam ko ang prinsipyong iyan, syempre. Pero kayo hindi nyo kami binigyan ng kahit anong pabor. Wala kahit kaunti. Ginagawan ko lang kayo ng parehong paraan kung paano ninyo kami ginawan. Marco, pasensya na at huli ako. Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Ano? Mga fingerlings. Oh, at 5 pagong. Ilalagay natin sila lahat sa palaisdaan mamaya. Tatay. Dalhin siya sa ospital, bilis, Marco Reyes. Kung masaktan ang tatay ko kahit paano, hahanapin kita, lakad. Pagkatapos ma-discharge si Daniel Cruz mula sa ospital, umuupa siya ng backhoe para subukang lansagin ang lawa. Pero nang malaman nila ang alitan, umalis silang lahat. Sa huli, napilitan, kinailangan niyang gibain ang isang silid ng kanyang sariling bahay para gumawa ng daanan. Maya-maya, nagdemanda sila at nagdala pa ng tagapamagitan sa TV. Hindi ako pumayag sa alinman doon. Sa totoo lang, pagkatapos niyang gibain ang silid na iyon, kung siya ay taos-pusong humingi ng tawad sa akin, baka pinuno ko na ang lawa. Pero hindi nila ginawa, kaya ang lawang ito nanatili rito. Ang dalawang pamilya ay hindi na nag-usap.